Ang matabang dalagang ito ay papunta sana sa palikuran nang biglang ikinandado ng kanyang mga kamag-aral ang pinto at ayaw siyang palabisin kahit gaano pa siya sumigaw at nagmakaawa. Naupo siya, pakiramdam ay pinagtaksilan, at napaluwas sa sakit ng kalooban, hindi maintindihan kung bakit siya tinatrito ng ganoon. Naisip niya kung kasalanan ba ang maging mataba. Gayunman, hindi yun iniisip ng kanyang mga kamag-aral. Sa halip, itinuturing nilang kasiyahan ang panunukso at pambubuli sa kanya. Minsan, habang kumakain si Mary sa isang karinderya sa tabi ng kalsada, nilapitan siya ng kanyang mga kaklase at tinukso sa pagiging mataba at sa kawalan umano niya ng kabusugan. Dahil dito, nagalit si Mary at nilapitan sila upang turuan ng leksyon. Ngunit ang paulit-ulit na pag-iisa at kawalan ng respeto sa kanya ay nagdulot ng matinding lungkot kay Mary. Kaya't napagpasyahan niyang magpapayat, naniniwala siyang sa pamamagitan ng pagsusumikap ay tiyak na magtatagumpay siya. Sa tuloy-tuloy na pag-ehersisyo, unti-unting naging balingkinitan at proporsyonado ang katawan ni Mary. May panahon noon na namuhay si Mary ng normal, katulad ng ibang bata. Maganda ang kanyang mga marka at positibo rin ang kanyang pananaw sa buhay. Lubos niyang naibigan ang panahong iyon. Ngunit isang araw, sa unang pagkakataon na naglakas loob siyang ipahayag ang kanyang damdamin sa taong gusto niya, labis siyang nabigo. Hindi lamang siya tinanggihan, kundi siniraan pa siya nito. Sinabi ng lalaki na sa katayuan ni Mary ay nangangahas pa itong umasa na magiging nobya niya. Matapos ang mga insultong iyon, napagtanto ni Mary na kailanman ay hindi siya lubos na nirerespeto. Ang mapait niyang nakaraan ay nagdulot ng mababang pagtingin sa sarili. Palagi niyang iniisip na dahil pangit siya noong bata, unti-unting namuhi sa kanya ang kanyang mga kaklase. Palihim niyang pinangarap na sana'y magkaroon din siya ng matamis na pag-ibig sa panahon ng kanyang pag-aaral, katulad ng ibang mga dalaga, na may kasamang lumalabas, kumakain, at nakikipag-date sa taong gusto nila. Pagkatapos ng kanyang pagtatapos sa mataas na paaralan, isinama siya ng kanyang ina sa isang ospital para sa pagpaparetoke. Simula noon, naging isang napakagandang dalaga si Mary. Ang una niyang ginawa ay baguhin ang kanyang ID card, sumailalim sa klase ng pagme-makeup, at mula noon ay nagbago na ang dating pangit at matabang si Mary, isa na siya ngayong napakaganda at kaakit-akit na babae. Ngayon ang unang araw niya sa universidad. Abala si Mireille at ang matalik niyang kaibigang si Yanjung sa pagkuha ng mga larawan sa campus. Sa mga sandaling yun, may isang lalaking estudyante ang lumapit at humingi ng numero ng telepono ni Mireille. Noon lang siya lubusang naniwala na naging tunay nga siyang maganda. Pagkatapos noon, tumakbo si Mary upang magpatala bilang bagong estudyante. Habang pinagmamasdan niya ang iba pang mga kaklase, palihim niyang sinusuri ang hitsura ng ibang babaeng estudyante. Habang siya ay nag-iisip, lumapit ang isang babaeng nagngangalang Hien Sua, isang bagong mag-aaral sa kagawaran ng chemistry. Magiliw ang pakikitungo ni Hien Sua at binati sila. Nang makita siya ni Mireille, napagtanto niyang natural ang kagandahan ni Hien Sua, may taglay itong inosente at kaakit-akit na alindog. Sigurado siyang ang mga babaeng tulad ni Hien Sua ay laging tinatanggap at hinahangaan ng lahat sa universidad. Sa parehong pagkakataon, may isa pang binatang matipuno ang dumating upang magpatala rin sa kagawaran ng chemistry. Nang makita siya ng mga nakatatandang estudyante, hindi mapigilan ng mga ito ang humanga. Talagang hitik sa magaganda at gwapong estudyante ang taon na iyon. Matapos ang pagpaparehistro, lahat ng bagong estudyante ay tinipon sa lecture hall upang makinig sa mga karanasan ng kanilang mga nakatatanda. Agad na naging sentro ng atensyon ng mga dalaga ang gwapong binata. Sa pagtatapos ng pagpupulong, napansin ni Mary na parang pamilyar ang mukha ng binatang iyon. Nang oras na ng pagpapakilala, lumakad patungo sa gitna ang nasabing binata. Ang pangalan niya ay Kangga. Karaniwan siyang masigla, mahilig sa sports, at ang kanyang espesyalidad ay pag-inom ng alak. Kapag may nais uminom sa kanilang mga kaklase, siya agad ang tinatawag. Nang marinig ni Mireille ang pangalang Kangga, agad niyang naisip kung ito ba talaga ang kaklase niya noong high school. Sa sandaling iyon, lumapit din si Hien Sua upang ipakilala ang sarili, at muling nabighani ang mga nakatatanda sa kanyang kagandahan. Ipinakilala rin ni Hien Sua ang sarili bilang isang single at kailan may hindi pa nagkakaroon ng kasintahan. Sumunod naman si Mireille upang tumayo at ipakilala ang sarili. Bahagya siyang kinakabahan habang pinagmamasdan siya ni Kangga na nasa ibaba. Matapos ang pagpapakilala ng lahat, nagsimula na ang pagbubuo ng mga grupo. Napakatalino ni Hien Sua, kusang loob siyang nag-alok ng inumin sa mga nakatatanda at kamag-aral, dahilan upang palakpakan siya ng lahat. Samantala, dahil sa kakisigan ni Kangga, nilapitan din siya ng mga nakatatandang babae at mainit siyang tinanggap. Tinanong pa siya kung mayroon na ba siyang kasintahan. Ngunit tinanggihan agad ni Kung Suak si Mary. Tahimik na umupo si Mary sa ibang grupo habang lihim na pinagmamasdan si Kangok. Naalala niya ang mga taon noong sila ay nasa high school pa. Si Kangok ay isa ring kilalang personalidad noon at tinawag na The Genius Face. Hindi niya akalain na makakapag-aral sila sa iisang universidad at higit pa roon,
magiging magkaklase pa sila. Bagaman maganda na si Miai ngayon, tuwing kaharap niya ang mga dating kaklase ay nakakaramdam pa rin siya ng kaunting pangamba. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa sandaling iyon, lumapit si Senior Chanwoo kay Mary nang hindi inaanyayahan. Ipinulupot pa nito ang braso sa balikat ni Mary na para bang malapit na sila, at pinilit pa siyang uminom ng alak. Nang marinig ni Chanwoo na si Mary ay walang kasintahan, sinabi nito sa harap ng lahat na gusto raw niyang maging kaibigan si Mary. Hindi alam ni Mary kung paano tutugon, kaya nanahimik na lamang siya. Dumating na ang oras para sa mga palaro. Ang unang laro ay patagisan ng pag-inom ng beer ng mga lalaki. Agad na naging sentro ng atensyon si Kyunggo dahil sa kanyang pambihirang lakas sa pag-inom. Madali niyang napanalunan ng palaro at nakatanggap ng masigabong palakpakan mula sa mga babae. Hindi makapaniwala si Mary sa kanyang nasaksihan. Sumunod naman ang laro para sa mga babae, hulaan ang mga awit. Umupo si Mary sa gilid at palihim na sinasabi sa mga kaklase niya ang mga tamang sagot, lahat ay tama. Para siyang buhay na diksyonaryo. Sa ikatlong laro, kailangang pumili ang bawat grupo ng isang kinatawan upang magtanghal sa entablado. Dahil sa magandang performance ni Mary sa hulaan, siya ang napiling lumahok. Bagamat gusto niyang tumanggi, itinulak siya ng kanyang mga kaklase sa entablado. Nang bumukas ang mga ilaw, nagsimula na ang pagtatanghal ni Mary. Nabighani ang buong bulwagan sa kanyang sayaw, magaling, elegante, at buo ang kumpiyansa sa galaw. Kahit si Kyung Soak ay nagulat. Naalala niya noong high school, araw-araw ay pinakikinggan ni Mary ang kantang iyon habang naghihintay ng bus. Tahimik niyang pinagpraktisan nito noon. Sa sandaling iyon, naisip ni Kunjel na napaka-cute ng babaeng nasa harapan niya. Nang matapos ang musika, walang humpay ang palakpakan. Wala ni isa man sa kanyang mga kamag-aral ang nakakaalam na si Mary ay palihim na nagsasanay noon sa ilalim ng tulay, matapos makakita ng mga dalagang sumasayaw sa kalsada. Pangarap niya noon na makapagsayaw din sa harap ng lahat upang ipakita na kaya rin niya. Gusto ni Mary na mamuhay ng gaya ng iba, na mahalin at magawa ang mga bagay na mahal niya. Sa wakas, nakamit niya ang pagkilala ng lahat. Nang matapos ang patimpalak, pakiramdam ni Mary ay parang panaginip ang lahat. Samantala, si Senior Chanwoo na noon ay nanood lamang ng kanyang pagtatanghal ay mas lalo pang humanga sa kanya. Pinilit na naman niya si Mary na uminom ng alak sa harap ng lahat, at inabot pa sa kanya ang isang baso ng alak. Naramdaman ni Mary ang pagkailang, kaya't nagdahilan siya at tumakbo palabas. Naalala ni Mary ang damdaming iyon, ang mga kamag-aral na tumatawag sa kanyang pangalan habang naiiyak. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Tumawag ang kanyang ina sa mga sandaling iyon. Ikinwento ni Mary na tinanggap at minahal siya ng kanyang mga kamag-aral. Tuwa rin ang naramdaman ng kanyang ina, ang kanyang anak ay sa wakas nabigyan ng pagkakataong mamuhay ng normal. Bago pa ang operasyon, labis na ang tiniis ni Mary. Ito ngayon ay tila gantimpala. Samantala, nakaupo lamang si Kung Sak at umiinom. May isang senior na babae ang umupo sa tabi niya, pinagmamasdan siya, at habang tumatagal ay lalo siyang humahanga sa binata. Sa huli ay hindi na ito nakatiis at nilandi siya, ngunit tila walang pakialam si Kung Sok. Kinuha niya ang lata ng beer at umalis. Kahit siya ay tinanggihan, para pa rin sa babae ay napakaastig pa rin ni Kak. Paglabas ni Kak, nakita niya si Hyen Soo na naghihintay sa labas. Siya na mismo ang lumapit at nakipag-usap. Nang walang anumang reaksyon si Kyung Sok, hinawakan ni Hyen Soo ang manggas niya at sinabing lasing siya. Agad na nagtanong si Kyung Sok sa mga lalaki kung may bitbit silang gamot para sa hangover dahil sobrang lasing na raw ang kasama nilang babae. Agad lumapit ang ibang lalaki kay Hyen Soo. Umalis si Konek na malamig ang pakikitungo. Sa kabilang dako, tumatawag sa video si ama ni Mary. Nang makita ng ama ang kausap sa screen, agad siyang nagtanong kung sino ang nasa video at nasaan ang kanyang anak. Natarante si Mary at sinabing nasa school activity siya. Hindi na hinintay ang sagot ng ama at agad pinutol ang tawag. Nagtaka ang ama, ang tinig ng kausap niya ay kapareho ng sa kanyang anak, ngunit ang hitsura ay ibang-iba, malaki ang mata, matangos ang ilong, at napakaganda. Ang ina na nasa tabi niya ay nagsabing kaya nagpalitok si Mary ay dahil palagi siyang nababalot ng pressure sa eskwelahan. Ngunit sabi ng ama, para sa kanya ay maganda ang kanyang anak, bakit kailangang sumailalim sa surgery? Lumabas na hindi sinabi ng ina sa ama ang tungkol sa pagpaparetoke ni Mary. Sa kabilang bahagi ng paaralan, patuloy pa rin si Senior Chanwoo sa panliligaw kay Miai. Iniabot niya sa dalaga ang isang bote ng mineral water at sinabing may silid pahingahan sa malapit na may sofa, at kung pagod siya, maaaring doon muna humiga. Nang dadalhin na niya si Mary, nakita sila ni Kang mula sa balkonahe. Pagdating nila sa silid pahingahan, tinanong ni Chanwoo si Mary kung gusto niyang umupo sa tabi niya. Tumanggi si Mary, ramdam niyang may kakaiba sa paligid. Paalis na sana siya nang biglang harangin siya ni Chanwoo at tangkaing ikandado ang pinto. Biglang sumugod si Kyung Soak at itinulak si Chanwoo sa sahig. Nang masira ang kanyang binabalak, umalis si Chanwoo ng galit.
Paalis na rin si Mary nang tawagin siya ni Kangok. Tinanong siya nito kung sa iisang high school ba sila nag-aral. Nang marinig iyon, natarante si Mary at hindi alam ang sasabihin, ito ang kanyang sikreto. Dahil hindi siya sumagot, inisip ni Kung Suk na baka nagkamali siya. Naalala ni Kyung Suk ang isang araw ng malakas na ulan. Wala siyang payong noon kaya nabasa siya sa ulan. Ngunit lahat ng lalaki ay sumunod sa kanya, akala nila mas pogi silang tignan kapag basa. Sa kabila ng pagiging perpekto ni Kyung Suk noon, hindi niya inaasahan na mapapansin niya ang isang tulad ni Mary. Umuwi si Miay na nag-aalala, kung muling magtanong si Kyung Suk, hindi niya alam kung paano sisigot. Kinabukasan ay ang opisyal na araw ng pasukan. Ang mga magulang ni Mary ay may dalang bulaklak upang hanapin ang kanilang anak. Tumawag ang inang nag-aalala at sinabing nasa paaralan na sila. Habang nag-iisip si Mary ng dahilan, biglang lumitaw ang ama. Nang makita siya, pakiramdam ng ama ay pamilyar ang kanyang mukha. Inalala niyang nakausap niya na ito sa telepono at tinanong pa kung nakita ba ni Mary ang kanyang anak. Wala nang lusot si Mary. Agad siyang tumawag ng tatay ng 2 beses at inamin na siya si Mary. Sa pagkabigla, nahulog ang hawak na bulaklak ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, hindi matanggap ng ama ang katotohanan. Ang kanyang anak na babae ay palihim na nagparetoke nang hindi niya nalalaman. Naalala niya noong bata pa si Mary, nagmamaneho siya noon ng taxi. Palagi siyang maingat sa pagkuha ng litrato ng kanyang anak. Ngunit simula noon, napansin niyang tila ayaw ni Mary magpalitrato. Hindi niya talaga maintindihan kung anong mali kay Mary, bakit gusto niyang baguhin ang sarili niya ng ganoon. Bagaman apektado ang kanyang damdamin, pumasok pa rin si Mary sa klase gaya ng dati. Pagpasok niya sa silid-aralan, kumaway si Chan Woo at tinawag siya papalapit. Inireserba pa niya ng upuan si Mary. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari ilang araw na ang nakalipas. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Mary na kung may mangyari, huwag itong mag-atubiling lumapit sa kanya. Inimbitahan pa niya si Mary na kumain ng tanghalian. Wala nang nagawa si Mary kundi pumayag. Palihim namang pinagmamasdan ni Hien Su ang lahat ng ito. Hindi pa rin sumusuko si Chan Woo. Tinanong niya si Mary kung maaari ba siyang ligawan. Hindi alam ni Mary kung paano sasagutin, kaya nagdahilan siyang pupunta sa banyo. Sa mga oras ding iyon, nilapitan ni Hien Su si Chan Woo at tinanong kung nililigawan ba niya si Mary. Nang makuha ang kumpirmasyon, muli siyang naghasik ng intriga. Sinabi niyang dapat mas pagbutihin pa ni Chan Woo ang panliligaw kay Mary, at nagsisisi siya ngayon na hindi niya tinanggap na maging girlfriend ni Chan Woo noon. Nag-iba ang ekspresyon ni Chan Woo at tinanong si Hien Su kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Samantala, ang senior girl na nakipaglandian kay Kyung Suk ilang araw na ang nakalipas ay walang kahihiyang pumunta sa cafeteria upang hanapin siya. 3 araw na siyang nagpapadala ng mensahe kay Kyung Suk pero ni isa ay hindi nito sinagot. Nasa banyo noon si Mary at nag-iisip kung paano tatanggihan si Chan Woo nang hindi nakakasakit ng damdamin. Sa kabilang banda, nag-iba ang tono ni Chan Woo at sinabing biro lang ang lahat, kasalanan niyang hindi siya naging malinaw, at mas mabuting maging magkaibigan na lamang sila mula ngayon. Habang papaalis si Chan Woo, biglang inunat ni Kyung Suk ang kanyang paa at natapilok si Chan Woo at bumagsak sa sahig. Nang susuntukan na ni Chan Woo si Kyung Suk, mabilis itong naiwasan. Nang susubukan ulit ni Chan Woo ay nadulas siya at muling bumagsak. Tumakbo si Mary upang pigilan si Chan Woo pero itinulak lang siya nito kaya tuluyang napayakap si Mary kay Kyung Suk. Mabilis ang tibok ng puso ni Kyung Suk pero maingat siyang huwag hawakan ang baywang ni Mary. Walang nagawa si Chan Woo kundi umalis. Doon lang napansin ni Mary na nasa bisig siya ni Kyung Suk kaya dali-dali siyang tumakbo palayo dahil sa hiya. Nang nililinis ni Kyung Suk ang mga nabasag na gamit, napansin niya ang bote ng pabangong nahulog ni Mary. Kinabukasan, kumalat sa mga estudyante ang balita tungkol sa gulo sa cafeteria. Labis itong ikinagalit ni Hien Su. Ilang sandali pa, nilapitan ni Chan Woo si Hien Su at sinabing mula pa noong unang araw ng pasukan ay gusto na niya si Hien Su, ngunit nahiya lamang siyang ipakita ito. Ngunit walang reaksyon si Hien Su. Sinabi niyang kailangan niyang pag-isipan muna ang lahat. Galit si Mary. Hindi niya inakala na ang pag-amin ni Chan Woo ng pagmamahal ay biro lamang. Pero ang mas hindi niya inaasahan ay ang pagtatanggol sa kanya ni Kyung Suk. Habang nag-iisip si Mary, nilapitan siya ni Hien Su. Alam na nito ang nangyaring kaguluhan sa cafeteria at tinanong kung gusto ba niya si Chan Woo. Nang makumpirmang hindi, muli siyang nagpakalat ng masasamang salita laban kay Chan Woo na masama umano ang ugali nito. Pagkatapos noon, hinawakan ni Hien Su ang kamay ni Mary at sinabing magiging magkaibigan sila mula ngayon, at palagi siyang nasa tabi ni Mary. Dahil simula nang pumasok si Mary sa universidad ay wala pa siyang tunay na kaibigan, na puno ng init ang kanyang puso. Ngunit nagsimula na ang praktikal na klase kaya nagmadali silang pumasok sa silid-aralan. Ipinatalastas ng guro na bubunot sila ng grupo. Sa kabutihang palad, naging magkagrupo si Mary at Hien Su. Nagkataon ring si Kyung Suk ay kasama rin sa grupo. Sinabi ng guro na kailangan nilang pumili ng group leader.
Lihim na nagplano si Hyun-soo at iminungkahing si Mary ang piliin. Ngunit tutol si Kyung-sook at itinalaga ang sarili bilang group leader. Habang bumibili si Kyung-sook ng soft drink sa vending machine, nilapitan siya ni Hyun-soo at Neil Andy. Sinabi nitong mahilig din siyang uminom ng ganoong klase ng inumin at nagpasuyo pang bumili rin si Kyung-sook para sa kanya. Ngunit hindi siya pinansin ni Kyung-sook. Sa halip, nilapitan nito si Mary at sinabing may nais siyang sabihin. Nagsimula ng magselos si Hyun-soo. Inabot ni Kyung-sook ang pabango kay Mary at tinanong ulit siya. Naalala pa rin niya ang hintayan ng bus at ang amoy ng pabangong iyon. Wala na siyang matatakasan. Nakiusap si Mary na huwag ipagsabi ni Kyung-sook ang tungkol sa dati niyang mukha. Sa sandaling iyon, may tumawag kay Kyung-sook kaya umalis siya. Natanong ni Mary ang papalayong likod ni Kyung-sook at biglang naalala ang kanyang high school days. Noon, sinabi sa kanya ni Kyung-sook na huwag gumamit ng pabango. Iniisip niya ngayon, guguho na ba ang kanyang college life? Ngunit nagtataka pa rin siya, bakit naalala ni Kyung-sook ang pabango niya? Sa oras na ito, nasa bar si Kyung-sook na pagmamayari ng kanyang kaibigan. Magkakaroon ng welcome party para sa mga bagong estudyante ng chemistry department kaya tinawag si Kyung-sook upang tumulong. Habang nag-uusap sila, nabanggit ni Woojin ang tungkol sa babaeng nakausap ni Kyung-sook, tinanong niya kung may nililigawan na ba ito. Kinabukasan, dumalo ang lahat ng chemistry students sa party. Sama-samang kumain at uminom ang mga lalaki at babae. Naglaro sila ng laro kung saan 2 beses natalo si Mary, kaya pinarusahan siyang uminom ng maraming alak. Sa ikatlong round, natalo sina Mary at Kyung-sook. Lahat ay naghiyawan upang sabay silang uminom. Naubos na ni Kyung-sook ang kanyang inumin, at ininom pa niya ang para kay Mary. Nagtaka ang lahat, tila may namamagitan sa kanila. Nagpatuloy ang laro, at sa pagkakataong ito, si Hyun-soo ang natalo. Sinabi niyang hindi siya marunong uminom at sinulyapan si Kyung-sook. Biglang lumapit ang isang kaklase at ininom ang alak para sa kanya. Pagkatapos, nag-confess ito ng feeling sa harap ng lahat. Ngunit tinanggihan siya ni Hyun-soo. Labis na nasaktan ng kaklase at umalis. Namangha naman ang mga kaklase kay Hyun-soo, maganda, kaakit-akit at maraming nagpapahayag ng pag-ibig. Nagkunwaring mapagkumbaba si Hyun-soo at sinabing hindi siya maganda at hindi siya nagparetoke. Ikinabot pa niya si Mary sa usapan, sinabing si Mary ay kasing ganda ng manika. Tumindi ang tensyon sa paligid hanggang sa dumating si Kyung-sook. Tinanong niya si Hyun-soo kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagkunwaring inosente si Hyun-soo at sinabing wala siyang ginawang masama. Nagkunwaring nasaktan, umiyak at umalis. Ang dapat sana'y masayang party ay nauwi sa gulo. Lumapit si Hyun-soo kay Mary at humingi ng tawad. Hindi raw niya alam na magiging ganito ang resulta at hindi raw niya sinadyang saktan si Mary. Ngunit sinamantala ni Chan-woo ang pagkakataon upang aliwin si Hyun-soo. Tinanong niya kung gusto ba nitong makipag-date. Tumanggi si Hyun-soo at sinabing best friend na niya si Mary. Paano siya makikipagrelasyon sa lalaking gusto ng kaibigan niya? Papaliwanag pa sana si Chan-woo nang umalis si Hyun-soo. Galit na galit si Chan-woo at hinanap si Mary. Tinanong niya kung gusto ba siya nito. Kung hindi, bakit sinabihan si Hyun-soo ng ganoon? Gusto ba ni Mary sirain ang pagkakataon niya? Hindi na pinansin ni Mary ang galit na lalaki. Nang paalis na siya, muli siyang tinakot ni Chan-woo. Marami raw kagaya niya sa bayan nila, at isa lang daw siyang beauty monster. Lubhang nasaktan si Mary at umalis ng malungkot. Habang umiiyak siya sa paglalakad, aksidenteng nakita siya ni Kyung-sook at palihim na sinundan. Umupo si Mary sa harap ng convenience store, tuloy-tuloy ang luha. Sa kanyang matinding kalungkutan, dumating ang teaching assistant. Nang makita si Mary na nakayuko ang ulo sa kanyang mga binti, agad na inisip ng teaching assistant na siya ay lasing. Papunta na sana ang teaching assistant upang bigyan siya ng bote ng tubig, nang biglang maalala ni Mary si Chan-woo. Binigyan rin siya ni Tono ng bote ng mineral water. Nasaksihan lahat ng ito ni Kyung-sook na papalapit noon. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Mary at pilit itong hinayla palayo. Ngunit hindi niya inaasahang haharanggan siya ng teaching assistant. Paanong basta-basta na lamang niya iuuwi ang isang tao sa harap mismo ng guro? Napakataas ng tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Nakita ito ni Mary at inalis ang kamay ni Kyung-sook. Pagkatapos noon, yumuko siya bilang pasasalamat sa teaching assistant at umalis na mag-isa. Pagkatapos ng party, inihatid ng mga lalaking estudyante si Hyun-soo pauwi. Habang nakatingin sa villa sa kanilang harapan, napabulalas ang mga kaklase. Hindi lang maganda at cute si Hyun-soo, kundi nakatira pa siya sa ganoong karangyang lugar. Makaraan ng isang oras, tumingin si Hyun-soo sa oras sa kanyang cellphone. Nang masiguradong wala ng lalaking estudyante roon, lumabas siya mag-isa mula sa villa. Umupo siya sa may bus stop. Samantala, pinuntahan ni Mary ang kanyang matalik na kaibigan na si Hyun-jong. Masakit niyang ikinwento kay Hyun-jong ang tungkol kay Chan-woo. Ang senior na tinawag siyang plastic surgery monster, isang bagay na labis niyang dinamdam.
Ngayon, ang ibang tao ay masayang namumuhay, bakit siya hindi pwedeng maging masaya rin? Pagkatapos noon, ikinwento rin ni Mary ang mga sinabi ni Hyen Sua. Galit na galit si Hyen Jong at minura si Hyen Sua. Paanong nagawa nitong tanungin si Mary tungkol sa pagpaparetoke sa harap ng maraming tao? Tunay nga raw na isa siyang malupit na tao. Napagkasunduan ni na Mary at Hyen Jong na kapag may nagtanong kay Mary tungkol dito sa hinaharap, isasagot niyang mata at ilong lang ang kanyang pinagawa. Talagang nagngingit-ngit si Hyen Jong para sa kanyang kaibigan. Bakit nga ba may mga taong napaka-chismosa? Sa mga oras na iyon, labis na nalulungkot si Mary. Kinabukasan, pinuntahan ni Hyen Sua si Won-ho, ang lalaking nagkumpisal ng pag-ibig sa kanya noong party. Bagamat hindi gusto ni Hyen Sua si Won-ho, wala talagang tatalo sa kanya pagdating sa pambabala. Paano makakaiwas ang mga inosenteng binata sa kanyang mga mapanuksong salita? Pagkatapos, noon, pinuntahan ni Hyen Sua si Connect. Tinanong niya kung may hindi ba sila pagkakaunawaan. Ipinaliwanag ni Connect na humingi na siya ng tawad kay Mary kagabi. Hindi raw niya sinasadya, napakaganda raw kasi ni Mary, kaya hindi niya inakala na nagparetoke ito. Ngunit tinanong siya ni Connect, kung totoo mang hindi niya alam, bakit niya pa ito tinanong sa harap ng maraming tao. Muli na namang nagpakabait si Hyen Sua, kunwaring inosente. At sinabing minsan ay napakabobo niya at hindi niya iniisip ang mga sinasabi niya. Muling nagsalita si Connect, kung hindi niya raw talaga pinag-isipan, bakit naman niya pinuri si Chan Woo at sinabing gwapo ito. Pagkasabi noon, tumayo si Connect at umalis. Ang ibang mga kaklase na nakakita kina Hyen Sua at Connect na magkasamang nakaupo at nag-uusap. Agad inakala na may namamagitin sa kanila, at sa kabila ng mga maling akala ng kanyang mga kaklase, hindi na nagpaliwanag si Hyen Sua. Pagpasok ni Mary sa paaralan, naramdaman niyang tinitingnan siya ng mga kaklase niya. Ang iniisip nila ay isa lamang siyang magandang babaeng nagparetoke. Labis ang kanyang pagkapahiya, habang nasa klase, palaging wala sa sarili si Mary. Sa mga sandaling yun, dumating si Kyung Suk at umupo sa tabi niya. Pagkatapos ng klase, tinawag ni Mary si Kyung Suk upang pag-usapan ang nangyari kahapon. Marahil daw ay aksidente lang ang sinabi ni Hyen Sua. Marahil ay totoong hindi niya alam na nagparetoke si Mary. Siyempre, alam ni Mary na halata na ang kanyang kasalukuyang mukha. Tinanong siya ni Kyung Suk kung bakit siya nagpaayos. Sinabi ni Mary na hindi ito dahil sa pagiging sakam, kundi dahil ang mukha niya nung high school ay talagang hindi kaaya-aya. Wala raw siyang ibang pagpipilian. Sa mga oras na iyon, nakaramdam ng inis si Kyung Suk. May batas ba raw sa mundo na nagsasabing may mga mukhang dapat itago? At may mga mukhang kailangang ipareto muna bago maipakita. Ang kanyang mga salita ay may halong pagkainis. Dahil dito, labis na naiinis si Mary. Ano ba ang kinalaman ng paraan ng kanyang pag-iisip kay Kyung Suk? Sa mga sandaling yun, napagtanto rin ni Kyung Suk na medyo malabo at pangkalahatan ng kanyang mga naunang sinabi. Bigla namang nagpadala ng mensahe ang senior na si Chan Woo, na inutusan ng lahat ng mga freshmen na magtipon sa harap ng banyo. Inutusan niya rin na lisanin ng mga babaeng estudyante ang lugar, na nag-iwan kay Mary na mag-isa kasama ang mga lalaki. Nagsimula siyang mangasar kay Mary, tinawag siyang Gangnam Beauty, at tinanong kung talagang iniisip niyang siya ay maganda. Pagkatapos ay lumapit siya, hinawakan ng kwelyo ni Mary, at nagbanta na turuan siya ng leksyon. Sa mga sandaling yun, tumalon si Kyung Suk at sinipa si Chan Woo. Gusto niyang sungkitin at saktan si Chan Woo, ngunit madaling nahuli siya ni Kyung Suk. Pagkatapos noon, hinailan ni Kyung Suk si Chan Woo papasok sa banyo. Naging usap-usapan sa buong paaralan ang kwento ng laban ni Kyung Suk at ng senior sa loob ng banyo. Bigla muling sumikat si Kyung Suk. Sa panahong iyon, dumating ang ibang mga kaklase para samahan at aliwin si Mary. Sabi nila, hindi rin mabuting tao ang senior na iyon. Ngayon ay natuto na rin siya ng leksyon mula kay Kyung Suk. Pinayuhan nila si Mary na huwag na itong pag-isipan pa. Nakita ni Mary ang kabaitan ng mga kaklase, pero naalala niya kung gaano niya silang nil-8 ng maraming ulit noon. At pakiramdam niya ay lamabis na siya. Pagkatapos, pinakita rin ni Hyen Sua ang kanyang huwad na mukha upang aliwin siya. Sinabi ni Hyen Sua na ginawi ni Chan Woo si Mary ng ganoon dahil tinanggihan siya nito. Dahil dito, nilayuan ni Chan Woo si Mary upang magdulot ng gulo. Hindi niya inaasahan ang ganitong kinalabasan. Sinimulan niyang ipahiwatig na espesyal si Connect kay Mary, dahil ipinatanggol nito si Mary. Sa harap ng lahat, naramdaman ni Connect na siya ay mahalaga kay Mary. Tinanong niya kung sila ba ay nagde-date. Sa sagot ni Mary na hindi, nagsimula si Hyen Sua na magtanong tungkol sa party. Hindi ba naman sumuporta si Kyung Suk kay Mary noon? Pwede kaya na may lihim siyang gusto kay Mary? Sabi ni Mary, paano naman yun? Kung may gusto man si Kyung Suk sa kanya, siguradong dahil nag-aral sila sa parehong high school noon. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Hyen Sua ang punto. Nagkaroon pala sila ng ganoong klaseng ugnayan. Samantala, nalaman din ng teaching assistant ang tungkol sa away ni Senior Chan Woo.
Tinawag niya ito sa opisina upang bigyan ng babala. Sinabi ng teaching assistant na dapat ay mas maging masunurin siya sa hinaharap. Kung hindi, pagkatapos magtapos sa universidad ay hindi siya makakatanggap ng rekomendasyon mula sa mga propesor. Kinabukasan, pumunta si Mary sa campus at nakita si Kyung-sok. Pareho silang nahihiya, pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay sabay silang nagtanong ng iisang bagay. Dahil dito, pumunta silang dalawa sa self-service cafeteria. Sinabi ni Mary na siya ang magbabayad. Orihinal niyang nais umorder ng sweet and sour pork ribs. Pero dahil kinakabahan siya, umorder siya ng sweet and sour pork lamang. Samantala, nagkakalat si Hyen-soo ng mga kwento tungkol sa kanila. Sinabi niya sa lahat na nag-aral sa parehong high school sina Mary at Kyung-sok. Isang lalaking estudyante ang nagsabi na hindi na nakakagulat kung bakit palaging pinuprotektahan ni Kyung-sok si Mary. Sa panig ni Mary, naramdaman niya ang pagkakasala kay Kyung-sok. Kitang-kita na hindi gusto ni Kyung-sok ang sweet and sour pork ribs. Pero napilitan siyang subukan ito. Sinasabi ni Mary sa sarili ang sisi. Ngunit sinabi ni Kyung-sok na ayos lang ito at medyo masarap pangaraw. Napalamig ng kaunti ang pagitan nila. Nagpasalamat si Mary kay Kyung-sok sa palaging pagtulong sa kanya nitong mga panahong ito. Alam ni Mary na hindi niya dapat itago ang totoo tungkol sa iba. At baka hindi maintindihan ni Kyung-sok na napakagwapo ang buhay ng mga katulad niya. Humingi rin ng paumanhin si Kyung-sok dahil sa kanyang nagawa. Habang nakatingin sa malambing na mga mata ni Kyung-sok, napahiya si Mary ng sandali. Pagkatapos ng klase, pumunta si Mary sa kanyang matalik na kaibigan na si Jong. Ikinuwento niya ang usapan nila ni Kyung-sok. Habang nag-uusap sila, biglang nakatanggap si Mary ng text message. Nakapag-apply siya noon bilang tester ng pabango online. Hindi inaasahan, parehong napili ang dalawang babae. Kinabukasan ay magkikita sila ng mga sikat na perfumer sa buong mundo. Isang babaeng estudyante ang sinabi kay Kyung-sok na narinig niya na magka-high school classmates daw sila ni Mary. Tinanong ito ni Kyung-sok at nasagot na sinabi raw ito ni Hyen-soo noong practical class. Pinapaalalahanan ng teaching assistant ang mga babaeng estudyanteng may mahahabang buhok na itali ito ng maayos. Sa harap ng lahat, ipinakita ni Hyen-soo ang pinakamagandang paraan ng pag-aayos ng buhok. Ang kilos na ito ay umakit sa atensyon ng lahat. Napahanga ang mga lalaking estudyante sa klase. Pati si Mary ay nabigla kay Hyen-soo. Tanging si Kyung-sok lamang ang nanatiling kalmado at hindi pinansin ang nangyari. Sa panahon ng eksperimento, aksidenteng nasunog si Mary. Ngunit kakaibang maalaga ang teaching assistant sa kanya. Nakita ito ni Hyen-soo at muling nagkunwaring okto. Sinabi niyang nais niyang linisin ang mga gamit sa eksperimento. Nang ibigay ni Mary sa kanya ang test tube, nagkunwari si Hyen-soo na hindi mahigpit ang kapit kaya bumagsak ito sa kanyang tuhod. Dito pinaalalahanan siya ng teaching assistant na mabilis na pumunta sa klinika. Nakita ni Mary ang isang piraso ng basag na salamin sa lupa at nang-aabot na siya. Gamit ang kamay, swerte dahil nahawakan siya ng teaching assistant. Pagkatapos gamutin ang sugat ni Mary, sadyang nilapitan ni Hyen-soo si Kang. At nagkunwaring nagpapasalamat sa pagtulong nitong linisin ang mga basag. Nagpanggap si Kang na walang pakialam kay Hyen-soo. Pumunta si Kyung-sok sa cafeteria upang hanapin si Mary at tinanong kung sigurado siya ang nakabasag ng test tube. Sabi ni Mary na oo. Nahiya si Kyung-sok at umalis. Samantala, habang kumakain si Mary, malinaw niyang naalala na mahigpit ang kapit ni Hyen-soo sa test tube. Ngunit nang lumingon ito, nahulog ang test tube mula sa kamay ni Hyen-soo. Kitang-kita na sadyang ginawa iyon. Gabing iyon, dumalo sina Mary at Hyen-jan sa isang okasyon. Dahil nanalo si Mary ng tiket sa isang kompetisyon sa paggawa ng pabango. Dito, nagkataong nakita nila ang teaching assistant. Ipinakilala ng teaching assistant ang dalawa sa direktor ng isang bagong kumpanya ng pabango. Ninais ni Mary na lumapit at makipag-usap sa direktor dahil pamilyar siya rito. Ngunit palibhas ay maraming tao ang nakapaligid, napilitan siyang tumayo sa isang sulok. Dito, naguna ang direktor na kausapin siya at pinuri ang talento ni Mary sa paggawa ng pabango. Nang halos matapos ang party, inanyayahan ng teaching assistant si Mary na kumain. Ngunit tumanggi ito. Tinawag ni Mary ang teaching assistant at humingi ng paumanhin sa tulong nito noong nakaraan. Lalo na nang mabasa niya ito ng tubig. Hindi pinansin ng teaching assistant at sinabi kay Mary na huwag na itong alalahanin. Pagkatapos ay lumapit ang direktor upang makipagkwentuhan at nagpasyang maglakad si Mary kasama siya. Pumunta sila sa isang bar malapit sa paaralan. Habang nag-uusap sina Mary at ang direktor, dumating din si Kyung-sok. Hindi man siya umupo malapit sa pinto, nakita agad ni Kyung-sok si Mary nang pumasok siya. Tumingin siya sa direktor at unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Naisa nang ipakilala ni Mary ang dalawa, ngunit agad na tinanong ni Kyung-sok kung bakit naroon siya. Tumayo rin ang direktor at tumingin kay Kyung-sok ng may pagmamahal. Lumabas na siya ang ina ni Kyung-sok.
Base sa reaksyon ni Kyung-suk, tila may nangyayari sa pagitan nila. Kinabukasan sa klase, nagpakita si Mary ng malamig na mukha at hindi nakipag-usap sa kahit sino. Naghintay si Kyung-suk na dumating si Mary. Ngunit nang dumating ito, hindi man lang siya tiningnan. Dahil ayaw makipag-usap ni Mary, siya na ang nag-umpisang magsalita. Umupo si Kyung-suk sa tabi ni Mary at sinabi na may nais siyang pag-usapan sa break. Tinanong niya kung bakit kasama ni Mary ang kanyang ina. Ipinaliwanag ni Mary na nandyan din ang teaching assistant at ipinakilala nito ang ina ni Kyung-suk bilang isang senior. Nagalit si Kyung-suk dahil pumayag si Mary na sumama sa isang taong isang beses lang niyang nakilala. Sinabi niya kay Mary na huwag sabihin na ang direktor ay ang kanyang ina. Nang buksan ni Mary ang bibig para sabihin na hindi niya gagawin iyon, agad siyang pinutulan ni Kyung-suk. Binanggit niya na sinabi ni Mary sa kanya na huwag sabihin sa iba na nag-aral sila sa parehong high school. Pero siya ang naunang nagsabi. Ipinaliwanag ni Mary na kanyang personal na bagay iyon at walang kinalaman kay Kyung-suk. Kinabukasan sa library, sinadya ng senior na mapansin at umupo malapit kay Kyung-suk. Pinapurihan niya ito na mayroon siyang set ng mga libro na nagtuturo ng magandang kaalaman mula sa mga senior. At nais niyang ipahiram ito kay Kyung-suk. Ngunit wala namang pakialam si Kyung-suk. Naghain siya ng dahilan para kumain at pagkatapos ay umalis. Gabing iyon, malungkot si Kyung-suk dahil sa nangyari kay Mary. Pumunta siya sa isang bar upang uminom at kalimutan ang kanyang mga problema. Malamig ang mukha ni Kyung-suk sa buong mundo. Hindi niya pinansin ang pakikipag-usap sa kanyang matalik na kaibigan. Nang hilingin ng kaibigan na ipakita ang kanyang telepono para tingnan kung may mga mensahe. Nagdalawang isip na tiningnan ni Kyung-suk ang telepono. Tumpak nga, may mensahe mula kay Mary na hinihiling siyang magkita kinabukasan. Nang mabasa niya ang mensaheng iyon, nagbago ang ekspresyon ni Kyung-suk. Agad na lumiwanag ang mukha ni Kyung-suk. Kasabay noon, pauwi na sina Mary at Hyun-jong. Hindi na ito simpleng pakiramdam lang, klaro na nakita ni Mary ang isang taong kainahinala na matagal nang sumusunod sa kanya. Nang madiskubre ito, agad na tumakbo ang lalaki. Hindi nagpaawat si Mary, kailangang mahuli niya ito para malaman kung sino ang may lakas ng loob na sumunod sa kanya nitong mga nakaraang araw. Dahil sa kanyang mahahabang mga binti, tumakbo si Mary pababa ng ilang kalye hanggang sa mahuli niya ang stalker. Dumating din ang dalawang pulis na tinawagan ni Hyun-jong at naaresto nila ang stalker at dinala sa istasyon. Lalaking estudyante pala ang stalker. Sinabi nito na kakilala niya lang si Mary at inisip niyang sikat siya kaya gusto niya siyang sundan at maging fan. Dahil mabait si Mary, pinakawalan niya ang lalaki nang humingi ito ng paumanhin. Narinig ang balita ni Mary Wise ama at agad siyang dumating para tingnan kung sino ang nang-ahas na sundan ng kanyang minamahal na anak. Lahat ng ito ay malinaw na ginawa pala ng ama ni Mary na palaging sumusunod sa kanya dahil natatakot siyang mapahamak ang anak kung huli na ito pauwi. Kinabukasan, pumunta si Kyung-suk sa rooftop para magkita sila ni Mary. Hindi inaasahan, siya pa ang nag-imbite sa kanya na lumabas at mag-inom sa bar. Nagkwentuhan sina Mary at Kyung-suk tungkol sa mga lihim nilang pinagdaraanan sa relasyon sa kani-kanilang pamilya. At mas naintindihan nila ang isa't isa. Sinabi pa ni Kyung-suk na sa buong middle school niya, minsan lang siyang tumawa dahil kay Mary. Pauwi na si Mary nang hindi na matibay ang paglakad dahil sa lasing siya. Nakita ni Kyung-suk na muntik nang tumakbo si Mary palabas ng kalsada kaya hinawakan niya ang kamay nito at hinayla papalapit sa kanya. Nakatayo si Mary, nakatingin lang, naghihintay kung ano ang gagawin ni Kyung-suk sa kanya. Pero hindi alam ni Kyung-suk kung paano sulitin ang pagkakataon. Sapat na ang naunang malasakit ni Kyung-suk para mag-flutter ang puso ni Mary. Kinabukasan, habang umiinom ng tubig, nakita ni Mary si Kyung-suk na cool at gwapo. Hanggang nakatayo siya roon at nakatitig, hanggang napansin siya ni Kyung-suk at nagmamadaling umalis si Mary dahil nahihiya. Nang marinig na magiging waitress si Kyung-suk sa paparating na school festival, agad na pumayag si Hyun-soo na sumali. Nagpakita pa siya ng interes at hiniling sa recruiter na payagan ding sumali si Mary. Sa klase, muli niyang tinulak ang usapan at sinabi na kung hindi sasali si Mary, mahihirapan ang lahat. Napaisip si Mary at pumayag na rin. Gabing iyon, inimbitahan ng physics teaching assistant na si Woo-young si Hyun-ja na mag-inom bilang pasasalamat sa pagtulong sa paghahanap ng bagong tirahan. At inimbitahan din si Mary. Hindi inaasahan, ang bar na pinuntahan nila ay bar ng matalik na kaibigan ni Kyung-suk. Pagdating ni Kyung-suk para tingnan kung makakatulong siya, nakita niya si Mary na umiinom kasama ang isang estrangherong lalaki. Lumapit siya sa kanilang mesa at tinanong kung ano ang ginagawa ni Mary. Sa huli, nagpa siya si Kyung-suk na umupo at uminom kasama siya para makita kung ano ang balak ng teaching assistant kay Mary. Mabilis na dumating ang araw ng festival. Dahil pumayag si Mary na tumulong sa pagseserbisyo, binigyan siya ng uniforme na may palda na medyo maiksi. Hindi ito nagustuhan ni Mary, pero nagpakita si Hyun-soo ng malasakit at sinabi na kung ayaw ni Mary, hindi niya dapat isuot. Walang ibang pagpipilian.
kaya pumayag si Mary na isuot ang palda upang makatulong. Sa gabi ng festival, dahil sa buong araw na pagtulong, napagod si Mary at humingi ng pahinga. Tinanong siya ni Kyung-suk kung ayos lang siya dahil mukhang hindi masaya ang mukha nito. Sabi ni Mary na kailangan lang niya ng kaunting pahinga. Dito ay kumilos ng palakaibigan si Hyun-soo, inagawang braso ni Mary at hinayla palayo. Sa wakas, nalaman ng lalaking unang minahal ni Mary ang kanyang pagkakakilanlan. Pauwi na si Mary nang sinadyang tawagin siya pabalik para pang-aasar. Binanggit nito ang mga lumang bagay para insultuhan siya, kaya sumigaw ng galit si Mary na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang walang hiya pang lalaki ay nanlibak pa kay Mary, sinabing inakala niyang sapat na ang pagiging maganda. Ngunit hindi nagpaapekto si Mary sa mga sinasabi niya. Inamin niyang ganun nga siya at naalala na hindi karapat-dapat bigyang pansin ng mga tulad niya. Hindi raw nagbago ang lalaki, pero nang ahas pang insultuhan ng hitsura ng iba, basura lang daw siya. Habang lalakad palayo si Mary, nakita niyang nakatayo si Kyung-suk sa likod niya. Naupo si Mary ng malungkot habang nagpapanggap na palakaibigan at nagkukumpisal si Hyun-soo, humihingi ng tawad at sinabing siya ang may kasalanan sa nangyari. Ngunit sinabi rin niya na wala siyang kinikilingan sa mga taong nagpa-plastic surgery tulad ni Mary. Pagkatapos ay nagpakita siya ng pagkakaibigan at awa kay Mary sa harap ni Kelo, at siya pa ang nagdala ng unang pag-ibig ni Mary doon para insultuhan ito. Sinabi ni Hyun-soo na hindi niya sinadya at hindi naman daw kasing pangit si Mary. Sa gabi ng ikalawang araw ng festival, kakahiwalay lang ni Mary kay Hyun-jan nang lapitan siya ni Hyun-soo para makipag-usap. Mukhang nag-aalala siya kay Mary dahil sa nangyari kahapon. Ayon sa hinala ni Hyun-jan, alam ni Hyun-soo na nag-aral sila ng unang pag-ibig ni Mary sa parehong middle school kaya sinadya niyang anyayahan ito para palakihin ang problema ni Mary. Hindi inaasahan, nanatiling walang ekspresyon si Hyun-soo at nagsabi na hindi niya alam ang tungkol dito. Nagkunwaring inosente at sinabing pagkakamali lang ito. Pagkatapos ay kinaladkad rin si Mary. Napasabak sa isang blind date si Mary. Mula sa malayo, nakita ito ni Kyung at sumali na rin siya. Sinabi ng matchmaker na bibigyan niya ng 10 minuto ang 6 na tao para magkilalanan bago pagparesen. Pero nagtanong si Kyung kung pwede ba siyang magdesisyon agad. Akala ni Hyun-soo, siya ang pipiliin ni Kyung, pero sa halip, itinuturo niya si Mary. Nalito si Mary. Isang kaibigan na kasama sa pairing ang mabilis na naisip ang base ng damit ni Mary para pumayag siyang sumama kay Kyung. Tumayo rin si Hyun-soo at dali-daling sinundan si Mary papuntang changing room. Kitang-kita sa mukha ni Hyun-soo na hindi siya nagtitiwala kay Kyung. Pinili pa rin ni Mary na sumama kay Kyung. Habang hinahanap nila ng mga damit sa loob ng kwarto, may isang tao ang aksidenteng nagsara at nilock ang pinto mula sa labas. Gusto ni Mary tumawag ng tulong pero walang sumagot. Iniwan ni Kyung ang kanyang telepono sa lugar ng pairing. Nang may tumawag mula kay Mary sa screen ni Kyung, hindi man lang sinagot ni Hyun-soo ang telepono. Dapat palitan ni Mary ang basang damit. Lumiko si Kyung, lumayo, at sinabi kay Mary na sabihan siya kapag tapos na ito magbihis. Nahihiya si Mary kaya mahigpit niyang niyakap ang kanyang damit at hindi agad nagbihis. Nasa isip niya ang senaryo na magkasama silang dalawa sa isang desyertong isla at pareho sa iisang kwarto. Sabi ni Mary na babalik si Kyung sa loob ng 30 minuto. Hindi pumayag si Kyung kaya pinaikli ni Mary ito sa 10 minuto. Sinabi niyang ayaw niyang malaman ni Kyung kung kailan siya nagpalit ng damit. Nawala na ang pasensya ni Kyung kaya binigyan niya si Mary ng 20 segundo para magbihis. Binilang ni Kyung ang oras kaya nagmadali si Mary at napabilis ang pagbihis na nakasuksok siya ng pabaliktad. Pagbalik ni Mary, nandoon pa si Kyung. Walang balak si Kyung na gumawa ng anuman, binilang lang niya para mapabilis si Mary. Pagkatapos ay pareho na lang silang naghintay na may magbukas ng pinto. Diretsyong sinabi ni Kyung na cute si Mary at nagustuhan niya siya, kaya medyo naging awkward ang paligid. Pero sa kabutihang palad, pumasok ang mga senior. Sinabi ni Kyung na nagkaroon na siya ng kaibigan, si Mary, na labis na nalito siya. Lumabas sina Mary at Kyung, at kasabay noon ay ang pagsabog ng fireworks. Mula sa malayo, malinaw na nakita ni Hyun-soo ang mga matang puno ng paghanga ni Kyung kay Mary, mga matang hindi pa niya kailanman nakita. Ang aktibong paglapit ni Kyung kay Mary ay nagdulot ng kalituhan kaya napasakay si Mary sa maling bus. Kinabukasan, kumalat sa klase ang balita tungkol sa pamilya ni Kyung. Ito ay gawa ng mabuting kaibigan ni Hyun-soo na siya ring nagpapalaganap ng balita dahil gusto niyang maibalik ang telepono ni Kyung. Nang malaman ng katotohanan, humingi ng tawad si Kyung kay Hyun-soo. Nang makita ito, inalok ni Hyun-soo si Kyung na dalhin siya sa dinner party para akalain ng lahat na totoong magkasintahan sila. Ngunit mabilis umalis si Kyung sa nakakaboring na party nang makatanggap ng tawag mula kay Mary na inuspito ang kanyang ina. Pagkatapos ng matagal na panahon, naupo si Kyung para muling makipag-usap sa kanyang ina. Nagkumpisal sila sa isa't isa para mas maunawaan. Pinatawad din ni Kyung ang kanyang ina sa pag-alis nito noon.
Pag-uwi, nag-away siya sa kanyang ama dahil galit siya nang malaman na siya ang sanhi ng nangyari sa kanyang ina. Naninilbihan si Kyung sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan pansamantala. Samantala, tuluyan nang nagkaayos si Mary sa kanyang ama. Pumunta ang ama niya sa paaralan para sunduin siya at sabay silang naghapunan. Pagkatapos ay pumunta sila sa karaoke hanggang hating gabi. Matagal nang hindi nagalit ang ama niya sa kanya, kaya lang nahihiya lang siya magsabi. Sa huli, nasabi niya na anuman ang mangyari, palaging minamahal niya ang anak. Sa housewarming party ng teaching assistant, habang inisip ng lahat na hindi darating si Kyung, dahan-dahan niyang dinala ang isang malaking TV bilang regalo para sa housewarming. Namangha ang lahat, tunay nga na bukas palad ang mga mayayaman sa pagbibigay. Nilalantad ni Kyung ang kanyang kakayahan sa paghiwa ng inihaw na karne, pero bilang isang young master, bihira siyang gumawa nito. Parang nagpapakilig lang siya ng noodles habang hinihiwa ang karne. Sa huli, kinuha ng teaching assistant ang gunting at inayos ang karne para hindi ito mapisa bago pa man makarating sa bibig ni Kyung. Talagang hindi marunong magsimula ng usapan si Kyung, bawat sinabi niya ay nauuwi sa walang kwentang usapan. Sa kabutihang palad, nakita ni Hyeon-jong ang gitara at pinapagawa sa teaching assistant ng kanta para sa lahat. Nakita ni Kyung si Mary na masaya at ngumiti sa teaching assistant ng parang naiipit. Medyo nainggit si Kyung dahil gusto niyang siya lang ang makapagpasaya kay Mary. Pagkatapos ng party, habang naglilinis, tinulungan ni Kyung si Mary sa paghuhugas ng pinggan. Pero hindi niya alam kung paano buksan ang bote ng mantika kaya paano siya makakatulong. Nang medyo naging awkward ang dalawa, nagsimula ang teaching assistant na magbigay ng payo tungkol sa pagsusulat ng report, mas mahaba, mas mataas ang puntos. Naintindihan ni Mary ito at agad na nagpasalamat. Pero sinira ito ni Kyung nang sabihin niyang alam na rin niya ito, kaya namangha ang lahat. Kinabukasan, habang nasa library si Kyung, sinadya ni Hyeon-soo na lapitan siya at tanungin kung ano ang binabasa niyang libro. Nang hindi siya pinansin ni Kyung, naisip ni Hyeon-soo na naging magkaibigan na sila matapos dalhin siya ni Kyung sa party. Inimbitahan ni Hyeon-soo si Kyung na manood ng sine kasama siya, pero agad itong tumanggi. Pagkatapos ng klase, pumunta si Mary sa sinehan at nakita si Kyung na matagal na siyang hinihintay. Mula sa anggulong yun, napakagwapo talaga ni Kyung kaya natahimik si Mary sa paghanga. Bigla siyang napatingin nang makita siya ni Kyung, kaya tila hindi natural ang reaksyon niya. Tinanong niya kung anong pelikula ang gusto niyang panuurin, pero si Kyung ang nauna at bumili na ng mga tiket. Pinuntahan niya si Mary sa counter para bumili ng popcorn. Nang sabihin ng staff na 85,000 ang combo, sabay silang kumuha ng pera pero si Kyung ang nagbayad. Napaisip si Mary kung bakit siya binayaran ni Kyung. Pinaghati niya ang pera at ibinigay ang kalahati kay Kyung. Sinabi ni Kyung na hindi na kailangan, pero hindi naintindihan ni Mary ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Mary na sa mga kaibigan, pantay-pantay ang hati ng bayarin. Naiyak si Kyung ng kaunti dahil malinaw niyang gusto niyang yayain siyang manood ng pelikula. Ang pelikulang pinili ni Kyung ay tungkol sa kabataan at paaralan. Habang nanunood, patuloy na pinagmamasdan ni Mary si Kyung. Pagkatapos ng ilang sandali na tila nag-a-absent mind si Mary, nawala ang kanyang kalituhan nang tanungin siya ni Kyung kung hindi ba siya kakain ng popcorn. Naisip ni Mary ang isang eksena kung saan nagkakamay sila ni Kyung at pinapakain siya nito ng popcorn na puno ng pagmamahal. Ngunit madalas, malupit ang realidad. Napagtanto ni Mary na medyo nagpa-over siya. Iniisip niya pa nga kung paano maiiwasan ang mga aksidenteng pagdikit ng kamay gamit ang straw bilang chopsticks. Talagang hindi ito naisip ni Kyung. Pagkatapos, dinala ni Kung si Mary para kumain. Habang pinipili ni Mary ang kanyang mga ulam, si Kyung ay nakatuon lang sa presyo ng mga putahe. Sa isip niya, may mabilis na kalkulasyon, may natitira pa siyang 37,100 won. Mabuti na lang at pinili ni Mary ang isang putahe na nagkakahalaga ng 11,100 won, kaya nawala ang alalahanin ni Kung. Sa pagpili ng murang inumin, nabawasan palalo ang gastos ng pagkain hanggang 30,000 won. Pagkatapos kumain, nang magbayad, gusto pa rin ni Mary na hatiin ang bayarin pero tinanong siya ni Kyung-suk kung bakit hindi siya naghiwalay ng bayad nung kumain sila ng karne ni Woo-young ngunit hindi siya nagbayad noon, tapos ngayon ay gusto na niyang magbayad. Nagulat si Mary ng kaunti, pero magkaiba ang mga sitwasyon. Noon, ang teaching assistant ang nag-anyaya sa kanya. Hindi ito nakikita ni Kyung-suk sa ganung paraan. Sinabi niya na siya ang nagsuggest na manood ng sine at kumain, pero hindi niya inasahan ang pagulan. Nangyari na lang na may natitirang 7,000 won lang si Kyung-suk kaya bumili silang payong at magkasamang pumunta sa hintayan ng bus. Dahil sa isang payong lang para hindi mabasa, kinailangan ni Mary na lumapit kay Kyung. Sa huli, magkasama silang naglakad hanggang sa bahay ni Mary. Naramdaman ni Mary na hindi na niya makita si Kyung bilang isang normal na lalaking kaibigan. Kitang-kita na unti-unting naapektuhan siya ng mahinahong paglapit ni Kyung-suk. Kinabukasan, nakita ni Mary si Kyung na nakaupo sa bench. Agad siyang lumayo at nagdesisyong iwasan si Kyung.
Nilapitan ni Hyun-soo si Kyung at tinanong kung nagustuhan niya ang sine kahapon. Nang hindi siya pinansin, umupo si Hyun-soo sa tabi niya. Bigla namang tumayo si Kyung at nagsabing may gagawin siya kaya umalis, iniwan si Hyun-soo na nalilito. Nakita ni Kyung ang post na naghahanap ang teaching assistant ng kasama sa bahay. Nilapitan siya ni Kon at gustong makipag-roommate, pero hindi nahihiya si Kyung. Wala daw siyang pera kaya sinabi niyang ang TV ang magiging unang buwan ng renta. Hinala agad ng teaching assistant na tumakas si Kyung mula sa bahay. Nang tanungin, inulit ni Kyung na hindi siya nahihiya at wala siyang pera, kaya pinilit niyang nagsasarili siya. Sa huli, pumayag ang teaching assistant na papayagan siyang manatili sa murang ngunit kailangan siya ang gumawa ng mga gawaing bahay. Kinabukasan, lumipat si Kyung sa bahay ng teaching assistant sa itaas. Nakita ni Kyung-sook ang teaching assistant na masayang nakikipag-usap at tumatawa kasama ang mga magulang ni Mary. Sandali pagkatapos, pumunta ang teaching assistant sa taas. Nag-usap sila kung paano mamumuhay ng magkasama. Dinalhan ni Mary ang teaching assistant ng pagkain na niluto ng kanyang ina. Sa partikular, sinabi ng kanyang ina na dalhin yun para sa teaching assistant. Nakilala niya si Kyung at nalaman na siya ang naging kasama sa bahay. Gabing iyon, lumabas si Kyung-sook para itapon ang basura at nakita rin niya si Mary doon. Dahil nakatayo si Mary sa harap ng basurahan, sinadya ni Kyung na mauna at itapon ito. Pagkatapos, sinabi ni Mary kay Kyung na maghintay siya hanggang matapos niyang itapon bago siya magtapon. Kaya nagayos muna si Kyung ng mga lata, ngunit aksidenteng natapakan ni Mary ang isang lata at muntik na siyang madapa. Nahulog siya ng kusa kay Kyung. Nagkatinginan sila, nahihiyang sabi ni Mary na ayos lang siya at halos umalis na. Nang makita siyang paile, maingat na sinuri ni Kyung ang kanyang paa. Pag-alis ni Mary, sinabi pa ni Kyung na magkikita silang muli. Dahil sa maalagang kilos ni Kyung-sook, hindi nakatulog si Mary ng gabing iyon. Mula noon, kailangang mag-umpisa si Kyung-sook ng buhay na independent. Napabuntong hininga siya dahil mahal lahat ng bagay. Nakakita siya ng 101 coin sa lupa na makakatulong sa kanya ng ilang araw, pero bago niya ito mapulot, narinig niya si Hyun-jong na tumatawag sa kanya. Pamwesto lang siya na parang naghihintay sa kanila. Ayaw niyang makita ni Mary na nangongolekta siya ng pera sa kalsada. Wala nang magawa si Kyung kundi magkunwaring natutulog upang kalimutan ng gutom. Tinawag siya ng teaching assistant para imbitahan sa libreng pagkain. Nang marinig ito, agad siyang bumangon at pumunta sa cafeteria. Nang oras ng klase, masigasig na nakikinig si Kyung sa lektura nang dumating si Hyun-soo. Natural siyang kinausap ni Hyun-soo na para bang magkaibigan na sila. Hiniling niya kay Kyung na ipakita kung paano lutisin ang problema. Sa pagkakataong yun, pumasok si Mary sa silid-aralan at nakita si Kyung-sook na nakaupo kasama si Hyun-soo. Naging medyo malungkot si Mary, at nakatayo siya na tila absent-minded hanggang sa tumalikod si Kyung at tinawag siya. Nilinis pa niya ang lugar para umupo si Mary sa tabi niya. Nagbiro pa ang mga kaklase na bagay si Kyung-sook at Hyun-soo na para bang magkaibang mundo ang tinitirhan nila at nagde-date pa sila. Bagaman gustong-gusto ni Hyun-soo ang ganun, napilitan siyang magpanggap. Tiningnan lang ni Kyung si Mary nang nakatayo siyang malungkot sa ilalim ng hagdan at biglang binanggit ang pangalan ni Kyung na ikinagulat niya. Akala ni Kyung na hinihintay siya ni Mary, pero sinabi nitong naghihintay siya ng ibang tao. Tinanong ni Kyung kung si teaching assistant Moong, pero hindi sumagot si Mary. Nagpatuloy si Kyung sa pagtatanong kung gusto niya ba siya, at nalito si Mary sa sagot. Sa oras na yun dumating ang direktor. Napagtanto ni Kyung-sook na si Mary pala ay naghihintay sa kanyang ina, hindi sa teaching assistant. Pagkatapos ay kumain silang tatlo. Dahil sa gutom ni Kyung, kumain siya na parang mauubusan ng buhay, na ikinasto ng direktor at ni Mary. Gusto pa ni Kyung-sook tawagan ng kanyang best friend na si Woo Jin para sumama. Paglabas nila ng pintuan, nakita nila si Woo-yong na papasok din kaya nagpunta silang apat sa bahay ni Woo-yong para mag-inuman. Tinitingnan ng ngiti ng direktor, naisip ni Mary na siya ang pinakamasayang tao dahil sa wakas ay makabalik siya sa normal na samahan nila ni Kyung-sook. Pareho silang masaya. Matapos mag-isip, naging maingay sila. Sina Kyung at Woo-yong ay nag-away kung sino ang mag-aalaga kay Mary pauwi, at pinili ng direktor na ilagay si Mary sa balikat ni Kyung. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok si Kyung sa kwarto ni Mary. Kinabukasan, sinadyang hintayin ni Kyung si Mary para sabay silang pumasok sa paaralan. Maingat niyang inihanda ang gamot para sa hangover ni Mary. Tumanggi si Mary, pero sinabing 3 inumin lang ang limitasyon niya. Pinalagay ni Kyung ang gamot sa kamay ni Mary. Pagkatapos, sumakay silang magkasabay ng bus papunta sa paaralan. Sa bus, nakasalubong ni Mary ang batang dati nang sumusunod sa kanya. Nang makita na magka-close sila, natatandaan pa nila ang pangalan ng isa't isa. Naiinggit si Kyung-sook kaya pinilit niyang ipaalam sa bata na siya ang boyfriend ni Mary. Tinanong ni Mary kung bakit nagsinungaling siya, pero nanatili siyang kalmado.
Sa chemistry class, iniisip ni Mary ang mga sandali na sinusubukan ni Kyung-suk ipakita ang kanyang atensyon sa kanya. Nagduda siya na may nararamdaman talaga para sa kanya si Kyung-suk. Tiningnan siya ni Kyung na may pagmamahal pagkatapos ng klase. Lahat ay gumagawa ng report na nawala ni Hyun-soo. Habang naghahanap ang lahat, muling isinulat ni Kyung-suk ang report gamit ang talino niya na ikinamanghan ng mga tao. Nang tumayo si Kyung para isumite ang report, sinadyang sundan siya ni Hyun-soo. Nangyari ito na napaisip si Mary ng kaunti tungkol sa selos. Sinusundan ni Hyun-soo si Kyung kahit saan siya pumunta, pati na kapag kumakain. Gustong-gusto niyang umupo sa parehong mesa. Pinapakita niya ang sympathy na parabang sila ay nasa iisang sitwasyon. Sayang lang, hindi ganoon ang pagtingin ni Kyung. Samantala, kumakain si Mary kasama si Woo Young. Tinanong niya kung wala bang karelasyon si Mary, pero hindi siya gaanong pinansin. Sinabi rin ni Mary na maraming bahagi ng mukha niya ang naayos na. Laban sa iniisip ni Mary, hindi alintana ni Woo Young na nagpa-plastic surgery siya. Sinabi pa niya na mas maganda siya ngayon, na ikinatuwa ni Mary. Pagkatapos ng tanghalian, nahuli ni Kyung si Mary na naglalakad pa uwi kasama si Woo Young kaya nainggit siya ng konti. Mabuti na lang at nandyan si Hyun-soo, nakitang-kita na alam ang nangyari pero sinadyang tanungin si Mary kung kumain sila ni Woo Young ng sabay. Sinabi ni Mary na malapit sila dahil magkapit-bahay lang sila. Sobrang selos si Kyung-suk kaya hiniling niyang sumama siya pa uwi kay Mary. Pagkatapos, nagpunta sila ng interview at nakakuha ng part-time na trabaho sa isang interior design company bilang marketer. Kinabukasan, nang malaman ni Woo Young na nagtatrabaho sila sa parehong lugar, nag-alala siya at sinabihan si Kyung na umuwi ng maaga para linisin ang bahay, para hindi masyadong makipag-ugnayan kay Mary. Dumating ang direktor na may dala ng pagkain at iniligtas si Kyung mula sa paglilinis ng bahay sa trabaho. Dumating ang nakababatang kapatid ni Kyung at kumain silang tatlo ng sabay. Nakita ni Mary si Kyung na maingat na hinihiwa ang karne para sa kapatid niya, kaya hindi maiwasang ngumiti. Napansin ni Mary na mahal ni Kyung ang kanyang kapatid. Nang ipahayag ni Mary ang mga naiisip niya, tahimik na sinabi ni Kyung na pwede niya siyang tawaging Opa. Nahiya si Mary sa sinabi. Pagkatapos ng trabaho, nagpunta sina Kyung at Mary sa supermarket para mamili. Inanyayahan din ni Kyung si Mary sa kanyang bahay para kumain bilang pasasalamat sa pagtulong sa kanya na makahanap ng trabaho. Gusto ni Mary gamitin si Hyun-jong para tumanggi pero sinabihan siya ni Kyung na tawagan din si Hyun-jong. Ngayon, umunlad na ang kakayahan ni Kyung sa paghiwa ng karne at mas mahusay siya kaysa noon. Pero ang mas importante kay Kyung ay si Mary kaya pumayag siya. Pinuri nila si Woo Young sa husay sa pagluluto. Dahil sa pagiging seloso, inalala ni Kyung ang lakas ni Woo Young sa pag-inom, 2 basong alak lang. Nag-away sila ng sandali, iminungkahi ni Hyun-jong ang arm wrestling para malaman ng panalo. Halos pantay sila ni Kyung-suk at Woo Young. Nagtagal ang laban at sa huli, napagod si Kyung at natalo kay Woo Young. Kahit pinagsabihan ni Mary, hindi naging masaya si Kyung-suk at ayaw niya pang sagutin si Mary nang umalis ito. Biglang tinawag ni Hyun-soo si Mary at sinabi na naboboring siya at gusto silang magkita sa Lunes para mag-usap. Sa Lunes ng umaga pagdating ni Mary sa paaralan, nakatanggap siya ng text mula kay Hyun-soo na nagtatanong kung nasaan siya. Tinanong din ni Hyun-soo tungkol sa trabaho at gusto siyang makatrabaho. Sinabi rin niya na gusto niya si Kyung at humingi ng tulong kay Mary. Sinadyang sinabi ni Hyun-soo na hindi siya tinutulungan ni Mary. Dahil gusto ni Mary si Kyung, naisip ni Mary, hindi ba pwede niyang gusto si Kyung? Sadyang sinadya rin ni Hyun-soo na pahirapan si Mary. Sinabi niya na ang mga taong nagpa-plastic surgery tulad ni Mary ay nakakaapekto sa mga taong natural ang ganda, katulad niya. Hindi si Mary ang tipo ng tao na pinapabagsak ng ganitong mga salita, kaya hindi siya natitinag sa mga sinasabi ni Hyun-soo. Sinabi pa ni Hyun-soo na matagal na niyang hinahamak si Mary mula pa noong simula, ngunit ginagamit pa rin niya ang peking mukha upang sabihing huwag dapat magkamali ng akala si Mary. Kung nakakainis ito kay Mary, hindi na siya magsasalita pa ng iba. Ang kanyang mga salita ay parang pampalubag loob, pero malinaw na umaatake pa rin siya dahil sa plastic surgery ni Mary. Kahit ayaw niyang pansinin, hindi maiwasang mag-isip si Mary tungkol sa sinabi ni Hyun-soo. Naramdaman niyang hindi siya bagay kay Kyung na gwapo at talentado. Mas bagay si Hyun-soo na maganda at natural. Hindi nakita ni Mary si Kyung buong araw kaya lalong bumagsak ang kanyang loob. Hindi pumasok sa eskwela si Kyung dahil inisikaso niya ang pagtakas ng kapatid niyang babae. Tinulungan niya ang kapatid at ina na magkasundo. Pagkatapos, pumunta siya sa bar ng matalik niyang kaibigan para uminom ng kaunti. Nakareceive siya ng mensahe sa grupo na nag-iimbite sa isa't isa na pumunta sa baseball gym para maglaro. Habang si Kyung ay nagpalipat-lipat ng bar para hanapin si Mary, masaya naman si Mary. Nang dumating si Kyung, nakita niya si Mary na walang tigil na sumusuporta kay Woo Young. Ayaw magpatalo ni Kyung kaya pinakita niya na isa rin siyang propesyonal na manlalaro ng baseball.
Nang magbayad sila, palitan sila ng push para magbayad. Naiinis si Kyung pero dahil wala siyang pera, nanahimik na lang siya sa likod. Pag-uwi nila, malungkot ang mukha ni Mary. Hindi niya sinasabi ang totoong dahilan kaya nagkunwari siya at sinabing naiinis lang siya dahil natalo siya sa laro. Kinabukasan, papunta sa trabaho, hindi pa rin nagsalita si Mary kay Kyung. Nakita ni Kyung kaya tinanong siya diretso kung bakit siya galit. Pero paano siya magagalit? Napilitang ngumiti lang si Mary at nagpaubaya. Dumating ang isang lalaking katrabaho at dinala si Hyun Soo para kumustahin. Matapang pang ang sinabi ni Hyun Soo na si Mary daw ang nagpakilala sa kanya. Dahil sa galit ni Kyung, nahulaan niyang may sinabi si Hyun Soo kay Mary pero kahit anong tanong niya, sinabi ni Mary na wala. Nangyari pa na nag-text si Hyun Soo kay Mary na gusto niyang makipag-meal ng pribado. Kay Kyung, sa pagkakataong iyon, tanghali na at maraming customer kaya pinatawag ang katrabaho para mag-overtime. Kinailangan din ng manager ng volunteer kaya pumayag si Mary ng pilitin ni Hyun Soo. Matagumpay na nakalabas si Hyun Soo para kumain kasama si Kyung. Alam ni Kyung na masama ang intensyon nito kaya hindi siya komportable. Kinumpirma ito ni Cook na walang nararamdaman si Kyung para kay Hyun Soo. Nagdesisyon si Hyun Soo na gamitin ang ultimate move niya, pinakita niyang gusto lang niyang maging kaibigan ni Kyung at hindi na siya aabalahin. Pero pag ayaw ni Kyung, aalis na siya. Hindi pa nakakatapos si Hyun Soo nang tumayo si Kyung at umalis. Sa banyo, may bastos na katrabaho na nag-usap tungkol sa plastic surgery ni Mary at nagbiro pa tungkol sa suso niya. Hindi na nakapagpigil si Kyung, biglang tinulak niya at pinabagsak ang lalaki, pagkatapos ay umalis. Hindi alam ng lalaking yun ang gagawin kaya hinabol niya si Kyung. Nakita ni Kyung si Mary na nakatayo sa labas ng pintuan kaya alam niyang narinig nito ang mga sinabi ng katrabaho. Lalo pang nagalit si Kyung kaya hinailan niya ang katrabaho pabalik sa banyo at binugbog siya. Kahit napilit pigilan ni Mary, dinala silang lahat sa presinto. Hindi nagsisi ang katrabaho, pinilit pa niyang mag-sorry si Kyung sa kanya, at gumawa nga si Kyung, pero sinabi niyang sana hindi niya na lang siya pinatay para hindi na siya makapagsalita. Nang gusto pang muling sakta ni katrabaho si Kyung, hindi na nakatiis si Mary. Pinilit niyang mag-sorry muna ang katrabaho sa kanya pero nanatili pa rin itong mayabang at nagpapanggap na inosente. At sa isang mapangahas na paraan ay pinilit si Kyung na lumuhod at humingi ng patawad bago siya papatawarin. Ayaw ng masayang ng panahon ni Mary kaya kinuha niya ang telepono at tinawagan ng manager para makasuhan ang katrabaho sa paninirang puri. Naging cooperative ang manager kaya mabilis nag-sorry ang katrabaho. Pagdating ng direktor, narinig niya si Hyun Soo na nagkukwento tungkol dito. Nag-aalala siya para kay Kyung at Mary kaya dali-dali siyang pumunta doon. Sa biyahe pa uwi, tinanong ng direktor si Mary, "Marahil nasasaktan ka, ayos ka lang ba?" Napatansya si Mary dahil inisip niyang ayos lang siya pero ang mga salita ng iba ang talagang nakasakit sa kanya. Nilinaw ng direktor na hindi siya nagkamali, ang katrabaho ang may kasalanan sa kanyang mga maling iniisip. Nag-alala ng gusto sina Kyung at ang direktor kay Mary kaya nagpasya silang umuwi na lang pagkatapos kumain sa labas. Pagbalik, bahagyang gama ng pakiramdam ni Mary. Nagpasalamat siya kay Kyung pero hindi nakalimutang sabihan siyang huwag na siyang manghampas ng ganun muli sa susunod. Naiinis si Kyung sa sarili dahil ang nagagawa lang niya ay bumugbog ng iba dahil sa paninira kay Mary. Napahiya si Mary sa sinabi ni Kyung. Sinabi rin ni Kyung na kung mangyari ulit ang ganoong bagay ay siya na ang kikilos pero hindi nagagamit ng karahasan. Nakakagalak sa puso ni Mary ang banayad na pag-aaruga ni Kyung. Sinabi niya na kung ganun pa ulit ang sabihin ni Kyung, magdadalawang isip siya. Gustong malaman ni Kyung kung ano ang ibig sabihin pero hindi sinabi ni Mary. Papaling na si Mary nang nawala ang pasensya ni Kyung. Hinawakan niya ito at tinanong kung gusto ba talaga siya ni Mary. Hindi maintindihan ni Mary ang sinabi ni Kyung kaya sinabi niya na kaibigan lang niya ito. Nawala ang pagkakataon nilang magpahayag ng nararamdaman. Kinabukasan, naglalakad si Mary na walang gaanong atensyon, iniisip kung magpagupit ba siya dahil sa sakit ng puso. Biglang nabangga niya si Kyung na papalapit. Tiningnan niya ang buhok ni Kyung na medyo iba na ang kulay, nidiinan nito. Naging awkward ang usapan kaya mabilis na naghahanap si Mary ng dahilan para umalis. Ilang araw na hindi nag-usap sina Kyung at Mary. Nagkatinginan lang mula sa malayo si Mary, habang lalong hindi komportable si Kyung. Hindi niya magawang lumapit dahil maraming tao ang nakatingin. Dahil dito, inanyayahan ng direktor si Mary sa isang kainan at tinanong kung ano ang nangyayari kay Kyung na palaging nakasimangot. Hindi rin alam ni Mary. Alam lang niya na nidiinan ni Kyung ang itim niyang buhok ng asol. Pero base sa mukha ni Mary, naramdaman ng direktor na may bumabagabag sa isip niya kaya tinanong. Nagbukas si Mary sa direktor. Medyo naguluhan ang direktor, kasi para sa kanya, gusto nila sa isa't isa pero bakit binigay ni Mary ang lahat at sumuko? Pakiramdam ni Mary, wala siyang laban kay Kyung na perpekto, lalo pat may magandang babae pang sumusuyo kay Kyung, si Hyun Soo.
Takot si Mary na kung makipag-date si Kyung sa isang babae na nagpa-plastic surgery tulad niya, mapag-uusapan siya ni Kyung ng mga tao sa paligid. Hindi makialam ang direktor kaya pinayuhan lang si Mary na pumili ng tama para hindi magsisi sa huli. Sa araw na iyon, nagsimula ng mag-sign up ang lahat para sa eksperimento sa kumpanya. Gusto ni Hyun Soo na lapitan ng direktor kaya nag-sign up siya. Maya-maya, nag-sign up din si Kyung. Kinabukasan, sumali lahat sa eksperimento. Dahil sa sigla at kaalaman ni Mary tungkol sa pabango, madaling nahulaan niya lahat ng mga amoy ng tama. Pagkatapos, naglabas sila para kumain habang nag-uusap. Biglang naging interesado ang matalik na kaibigan ni Hyun Soo sa klase ng lalaki na gusto ni Mary, pero hindi pinansin ni Mary. Mukhang interesado talaga si Kyung. Nagbigay ng suhestyon ng matalik na kaibigan ni Hyun Soo. Gusto ba ni Mary ang lalaking malamig ang trito o ang lalaking maalaga? Hindi maintindihan ni Mary kaya sinagot lang niya na gusto niya ang karaniwan. Nakangiti si Kyung nang marinig iyon. Pagkatapos, tumayo siya at maagang umalis. Nag-iisip si Kyung nang umulan. Pumunta siya sa supermarket para bumili ng payong at biglang naalala ang nangyari dati. Kumuha siya ng isa pang payong at bumalik kay Mary. Nagkataong nakita niya si Hyun Soo sa labas ng pintuan, na kumilos ng natural at pala kaibigan, sinasabing ito ay para kay Mary, hindi para sa kanya. Matagal nang hinayangan ni Kyung ang peking mukha ni Hyun Soo, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, niyakap siya nito ng bigla. Nakita niya si Mary na lumalabas. Nakita ni Mary si Kimok na niyayakap ang ibang babae. Nasaktan ang puso niya at umalis, hindi pinansin ang ulan. Hinawakan ni Kwon Soo ang kamay ni Kim Suk at tinanong kung wala ba siyang nararamdaman. Siyempre, nadismaya si Kang sa kanya. Naramdaman ni Mary ang sakit sa dibdib niya sa sandaling iyon. Nasasaktan ang puso niya nang makita si Kyung na niyayakap ang iba. Sa pagkakataong iyon, hinawakan ni Kyung ang payong sa ibabaw ni Mary mula sa likod. Nang makita si Mary na labis ang sakit, hindi kinaya ni Kyung. Nasabi na niya na wala siyang nararamdaman para kay Hyun Soo. Nang makita ni Kang na hawak niya ang payong para kay Mary at nababasa siya sa ulan, itinulak ni Mary ang payong pabalik sa kanya. Ngunit ginamit ni Kumo ang pagkakataon na hawakan ang kamay ni Mary at tinanong kung talaga bang hindi niya alam, kaya tinanong niya kung gusto niya ba siya. Ayaw na niyang iwasan pa siya ni Mary. Kahit na ipahayag na ni Kyung Soo ang kanyang damdamin, nagdadalawang isip pa rin si Mary. Akala niya hindi siya karapat-dapat kay Kung Suk, at para sa kanya, kaibigan lang si Kyung Suk, at hindi pwedeng lumampas sa pagkakaibigan ng relasyon nila. Malaki rin ang alalahanin niya sa kung ano ang iniisip ng ibang tao. Noong high school, ninanakawan siya ng respeto dahil sa itsura niya. Ngayon, may chismis na siya raw ay ganda na dahil sa plastic surgery, sapat na iyon para kay Mary. Ayaw niya natanggapin ni Kung ang mga malupit na salita dahil sa kanya. Ngunit nagalit si Kang, gusto lang niyang malaman kung ano ang iniisip ni Mary sa kanya, at hindi siya pinapansin ang iniisip ng ibang tao. Sa simula pa lang, ganoon na ang gusto ni Kung. Nang makuha ang kumpirmasyon mula kay Mary, umikot si Cop at umalis ng nadismaya. Ngunit hindi niya alam na sa kabilang panig, nasasaktan rin si Mary at umiiyak. Kinabukasan, nagkita sina Mary at Kung Suk sa paaralan. Mahirap silang makipag-usap. Pagkalipas ng ilang sandali, naisip ni Kung Suk na kailangan niyang linawin ang mga bagay kay Mary. Iniisip niya na kung magpaparamdam siya ng hindi komportable kay Mary, dapat muna siyang huminto. Ngunit imposible nang maging magkaibigan sila tulad noon. Pero hihintayin niya ang sagot ni Mary. Noong gabing iyon, nagsama sina Mary at Woo Young sa panunood ng sine. Habang kumakain, inamin ni Woo Young na gusto niya si Mary. Nang tanungin ni Mary kung bakit, sinabi ni Woo Young na gusto niya siya dahil maganda siya. Nagulat si Mary, hindi niya akalain na may senior na kanyang iginagalang ang pwedeng magustuhan lang ang isang tao dahil sa ganda. Pero hindi yun ang ibig sabihin ni Woo Young. Maganda nga si Mary, pero lumago ang damdamin niya dahil sa pagkatao at kung sino talaga siya. Sinabi ni Woo Young kay Mary na pag-isipan niya ang sinabi niya. Ilang hakbang lang si Mary, naisip na niya ito ng maayos. Humingi siya ng paumanhin kay Woo Young. Hanggang ngayon, nararamdaman ni Mary na wala siyang karapatan na tanggihan si Woo Young. Sinabi ni Woo Young na hindi ibig sabihin na may hindi karapat-dapat mahalin o hindi pwedeng magmahal ng iba. Wala raw sino man ang may karapatang pagtawanan si Mary kapag gusto niya ang isang tao at hindi niya kontrolado ang damdamin niya. Alam din ni Wong na matagal nang may gusto si Mary kay Kang, gusto lang niya ng pagkakataon para umamin. Nais ni Woo Young ang swerte ng dalawa, pero hindi niya inasahan na makikita ni Kanggo ang eksenang niyayakap ni Woo Young si Mary habang umiiyak. Nagkamali ulit ng hula si Kanggo. Alam din niya kung paano masaktan ng puso. Lumabas na tinanggihan ni Mary si Woo Young dahil kay Senior Woo Young. Nalungkot si Kungs kaya sobra siyang uminom. Kinabukasan, amoy alak pa siya at napakapagod. Pumunta siya sa klinika para magpahinga. Palibhasa'y pinapakita ni Hyun Soo ang pagkabahala pero hindi niya sinubukang bisitahin si Kyung Soo kaya nakipagchismisan ng mga tao na sila raw ni Kanggo ay magkasintahan.
Walang hiya rin si Hyen-soo nang nil-8 niya si Mary. Sinabing natatakot siyang pagsabihan dahil hindi siya karapat-dapat kay Kyung kung sila daw ay magkasintahan. Ngunit alam ni Hyen-soo na hindi siya gusto ni Kyung. Naramdaman rin ni Hyen-soo ang guilt sa pagpapakita kay Mary ng eksenang niyayakap niya si Kung Sak noong isang araw, pero alam ni Mary na hindi iyon totoo, kitang-kita na nagsisinungaling si Hyen-soo. Narinig ni Kung Sak na sinabi ni Hyen-soo sa lahat na gusto siya nito, kaya halatang galit siya. Pinuntahan niya si Hyen-soo at sinabi na hindi siya kailanman nagkaroon ng ganitong pagkamuhi sa kahit sino. Nang makita ang inosenteng mukha ni Hyen-soo, nalungkot si Kang-gok para sa kanya. Sinabi niya na kung makikipag-date siya sa iba, hindi ba masisira ang reputasyon niya bilang isang diyosa. Dahil nalantad ang katotohanan ni Kong, hindi na makapagtanggol si Hyen-soo. Ngunit nang marinig na si Kyung ay magpapahayag sa publiko na si Mary ang gusto niya, plano ni Hyen-soo na gamitin ang chismis para saktan si Mary. Dito napagtanto ni Mary na talagang hindi gusto ni Hyen-soo si Kyung, kaya dali-dali siyang tumawag kay Kyung-suk at sinabi na may sasabihin siya sa kanya bago siya umalis. Kailangan din niyang kausapin si Hyen-soo. Binalaan ni Mary si Hyen-soo na huwag makialam sa buhay ni Kung-suk. Nagpanggap pa rin si Hyen-soo na hindi siya nakakaintindi. Dito, inilabas na ni Mary lahat. Alam ng lahat na si Kyung-suk ay gwapo at talentado. Kung makikipag-date siya sa iba, babagsak ang posisyon ni Hyen-soo. Kaya gusto niyang siguraduhin na hindi makikipag-date si Kang-go sa iba kung hindi siya. Hindi inaasahan ni Mary at Kang-go ang tunay na intensyon ni Hyen-soo. Ngayon hawak na ni Mary ang mga plano ni Hyen-soo sa kamay niya. Ipinaliwanag niya rin ang lahat ng masamang ginawa ni Hyen-soo para maisakatuparan ang kanyang plano. Hindi na ito itinanggi ni Hyen-soo, siya na ang unang umamin. Nang umalis si Mary, nakatayo pa rin doon si Kong, naghihintay sa kanya. Tinanong niya kung ano ang mahalagang bagay na gusto niyang sabihin. Sino ang mag-aakala na nakalimutan na ni Mary iyon? Noon ay sinabi niya lang yun para umalis si Kong. Ngayon, kailangan niyang mag-isip ng dahilan. Tinanong ni Mary si Kyung kung malinaw na ang isip niya. Medyo nadismaya si Kyung, inakala niyang malaking bagay ang sasabihin ni Mary. Pero sinabi lang ni Mary na nag-aalala siya kay Kyung-suk, at iyon lang ang kailangan. Natuwa si Kyung-suk at kusang inalok pa si Mary na lumabas at kumain. Pero ayaw pa rin pakawalan ni Kang si Mary. Tinanong niya kung bakit niya kailangang istorbohin habang nakikipag-usap siya kay Hyen-soo. Nag-aalala ba si Mary na may masama sa kanya? Hindi yun eksaktong dahilan. Nagmadaling pumunta si Mary doon dahil ayaw niyang istorbohin si Kyung. Ayaw niyang magalit si Hyen-soo sa taong gusto niya. Noong gabing iyon, dahil sa wasak na puso, sobra si Woo-young sa pag-inom kaya nawalan siya ng malay. Kailangan tulungan ni Kung-suk na magsipiliw ng ngipin si Woo-young habang lasing. Sinabi rin ni Woo-young na tinanggihan siya ni Mary, kaya sobrang saya ni Kung. Agad niyang tinawagan si Mary. Akala ni Mary ay mahalaga ito kaya nagmadaling lumabas. Hindi naman. Gusto lang siguraduhin ni Cook na siya mismo ang nagsabi na tinanggihan niya si Senior Woo-young. Sinabi ni Mary sa Cook ang dahilan, simpleng gusto niya si Woo-young. Lubos na natuwa si Kung-suk. Sa wakas, naghihintay siya sa araw na magbukas si Mary sa kanya. Kaya naman nakumpirma na nila ang relasyon nila. Sa wakas, nakuha ni Kangga ang kanyang crush. Sinabi yun ni Mary na medyo naguluhan at kinakabahan. Papunta sila pauwi, hinayaan ni Mary si Kung-suk na hawakan muna ang kanyang kamay. Nang magpaalam sila, medyo ayaw pa rin ni Kung-suk pakawalan ang kamay ni Mary. Kinabukasan sa lab, nakita ni Hyen-soo si Kang-go. Sinubukan niyang lapitan si Kang-go kahit malinaw na ayaw nito. Pero lumapit si Mary at iniligtas si Kyung, sumagot siya para kay Kang-go na sila ay magkasintahan na, kahit na sinabi ni Mary na itago muna ito. Nagulat si Kang-go, pero natuwa siya na siya ang unang nagpakita ng inisyatiba. Habang nasa session ng lab, palaging nagte-text si Kunjel kay Mary kaya nawawala ang kanyang konsentrasyon. Nahuli siyang 2 beses. Sa kabutihang palad, mabilis na nakaisip si Mary ng dahilan para sagutin ang mga texts. Pagkatapos, lumabas si Mary at Kung-soo para kumain. Bago sila dumating sa lugar ng pulong, ginamit ni Mary ang pagkakataon na bumili ng bote ng pabango para kay Kyung-soo. Inukit pa niya ang mga initials ni Kyung-suk na may puso sa likod. Pagdating sa lugar ng pulong, natakot si Mary na makita ang mga kakilala kaya nagpalibot-libot muna bago siya ng ahas na umupo sa tabi ni Kang-go. Sino ang mag-aakala na pagkapwesto niya sa mesa, dadalhin ng 2 senior ang pagkain sa restaurant? Buti na lang at bigla siyang pumunta sa banyo. Sa huli, dahil sa tulong ni Kyung-soo, na-distract si Mary at nakatakas palabas. Ang araw na iyon ay naging isang spy rehearsal. Hindi pa sila nakakain kahit isang kagat, at nag-aalala si Mary na baka may makakita sa kanya kaya palagi siyang lumilibot at nagmamasid. Kaya kinailangan nilang umuwi kinabukasan para ayusin ang problema ng pagkakakilala sa kanila. Dinala ni Kyung-sak si Mary sa supermarket para bumili ng maskara. Nag-away sila kung sino ang magsusuot nito. Ang solusyon, pareho silang magsusuot sa kalsada.
pero dalawang ganap na itim na maskara ay lalong makakakuha ng pansin. Sa huli, tinanggal nila ang mga maskara at hindi na naghawak ng kamay. Kung may magtatanong, sasabihin lang nilang kapitbahay sila at nagkasabay lang. Habang break sa tanghalian, nakaupo si Kyung-sak at Mary sa break room, nag-uusap. Biglang pumasok ang direktor, parang batang may nagawang mali, nakatayo lang sila at nakikinig sa pambabatikos. Masaya ang direktor dito, matagal na niyang gustong mag-date sina Mary at Kyung-sak. Sa kabutihang palad, ayon sa kanya, nangyari nga ito. Pag-alis ng direktor, binigyan niya sila ng pribasya, pero ang tila kaya lang nilang gawin ng magkasintahan ay maghawak ng kamay sa boss. Nang tumawag si Hyun-jong, tumanggi si Kyung-sak na bitawan ang kamay ni Mary. Kailangan niyang samantalahin ng maikling sandaling yun. Tumawag si Hyun-jong para sabihin na pupunta siya sa bahay ng mga magulang niya ng isang araw. Nalaman ni Kyung na mag-isa si Mary kaya may pagkakataon silang mag-isa rin sa bahay. Tinanong ni Mary si Kyung-sak kung gusto niyang sumama, syempre hindi siya tumanggi. Hindi inaasahan, nasira ang plano nang umuwi si Mary at nakita ang kanyang mga magulang sa bahay. Kaya kinailangan maghintay si Kyung para ma-distract ang mga ito hanggang umalis ang mga magulang. Umupo si Kyung sa parke. Sa wakas, dumating ang mga magulang ni Mary at nakapaghapunan na silang dalawa. Ito ang unang sabayang pagkain nila mula nang magsimula silang mag-date. Pagkatapos kumain, wala na silang gagawin at tila sayang ang oras sa panunood ng pelikula. Nagmungkahi si Mary na gumawa ng scented candles. Habang ginagawa nila ito, nagkwentuhan sila tungkol sa kung kailan nagsimula silang magustuhan ng isa't isa. Gustong-gusto na ni Mary si Kyung-sak mula pa noong malaman niyang hindi siya niloloko. Samantalang nagustuhan ni Kyung-sak si Mary sa welcome party ng mga freshmen. Doon, naranasan ni Mary ang unang pagmamahal na nagdulot sa kanya ng hirap. Nangyari na muntik mahulog ang mainit na wax ng kandila sa kamay ni Kyung-sak. Bagaman sinabi niyang ayos lang, nag-alala si Mary. Dinala niya si Kyung para hugasan ng kamay at inaalagaan ang maliit na sugat na mainit. Nang papunta na si Mary kumuha ng yelo, bigla siyang niyakap ni Kyung-sak. Dati ay ayaw niya sa amoy ng pabango, pero ngayon ay gustong-gusto na niya ito dahil kay Mary. Habang nagmamahalan, naamoy nila ang amoy ng nasusunog na kandila, nabasag ito. Matapos maglinis, hinangaan nila ang mga kandila, pinutol ang cake, at nagdiwang sa kanilang unang date. Kinuha rin ni Mary ang pabango na binili niya para kay Kyung. Kahit hindi gumagamit ng pabango si Kyung, gusto pa rin ni Mary itong ibigay bilang pasasalamat. Sinabi rin ni Mary na gusto niyang gawing public ang relasyon nila, gusto niyang ipaalam ito kina Hyun-jong, Senior Woo-young, at sa nanay ni Kyung, 3 taong sumusuporta sa kanila. Tuwang-tuwa si Kyung-sak sa sinabi ni Mary. Kinabukasan, nagayos si Mary ng maayos at inihanda ang sarili na harapin ng mga magtatanong, pero tila walang napansin na may relasyon sila. Marahil sobra lang siyang nag-isip. Habang nagpa-practice gumawa ng kanilang sariling pabango, napansin ng instructor at sinabi na bilang magkasintahan, pwede silang gumawa ng pabango ng magkasama. Sinabi rin ni Mary na sila ni Kyung-sak ay nagda-date na. Nagulat ang lahat at natuwa para sa kanila, pinuri pa na bagay. Silang magkasama, na-realize ni Mary na sobra lang pala siyang nag-overthink dahil ngayon ay malaya na siyang maipakita ang pagmamahal niya kay Kyung-sak sa publiko. Sa pagkakataong iyon, nalaman din ng dalawang senior na palagi umuubo si Hyun-soo pagkatapos kumain. Gusto lang ni Mary tulungan at aliwin si Hyun-soo ng may kabaitan, pero sinabi ni Hyun-soo na pinaparamdam niya sa kanya na masama siya. Sinabi rin ni Hyun-soo na inisip ni Mary na panalo siya sa pamamagitan ng pagdadate kay Kyung. Ginamit ni Hyun-soo ang plastic surgery ni Mary para insultuhan siya, pero hindi ito pinansin ni Mary. Sinabi ni Mary na wala si Hyun-soo ng karapatang sabihin kung pwede siyang makipag-date kay Kyung o hindi. Kinabukasan, suot ni Kyung at Mary ang kanilang uniforme sa paaralan para tuparin ang lumang pangarap ni Mary. Pumunta sila sa isang maliit na kainan at umorder ng 2 hamburger. Dahil malaki ang burger at ayaw ni Mary mawala ang imahe niya sa harap ni Kyung, konti-konti lang ang kinakain niya. Naiintindihan ito ni Kyung, kaya nilingan niya ang mukha at pumikit. Sinabi na hindi niya titingnan kaya kinagat ng malaki ni Mary ang burger na muntik siya'y machoke. Nakita ni Kyung ang namamagang pisngi ni Mary at naisip na napaka-cute niya. Pagkatapos, bumisita sila sa lumang paaralan. Nananatiling puno ng mga puno ang campus, pareho pa rin ang mga classroom, at puno pa rin ang mga insulto at mura ang upuan ni Mary noon. Medyo nalungkot siya pero dinala siya ni Kyung sa court ng mud bath kung saan masayang naglaro sila ng basketball kasama ang ibang estudyante. Pagkatapos, nanood sila ng sine. Sa sinehan, may bastos na lalaki na nanghimasok sa usapan nila tungkol sa hindi kaugnay na bagay. Hindi siya makapaniwala na nagda-date sila ng ganito at hindi makakapasok sa universidad. Nagalit si Kyung at handang itama siya pero nauna si Mary. Dahil sa lakas ni Mary, napilitang tumahimik ang lalaki at umalis agad. Dahil na-late sila ng 2 minuto sa sinehan, na-miss nila ang huling bus.
Tinawagan nila ang taxi pero wala. Nag-isip si Mary at nagdesisyon na dalhin si Kyung sa bahay niya, pero wala silang tao doon dahil may party ang mga magulang niya at lasing ang tatay kaya hindi makabili ng tuwalya. Mag-isa lang sila sa bahay. Nakakita si Mary ng soju at merienda sa ref kaya nagpa siya silang uminom habang naghihintay si Mary na magbihis. Napansin ni Kyung ang isang picture frame na hawak niya nang lumabas si Mary. Hindi niya sinasadya ipakita ito sa kanya kaya nagkaroon ng eksena kung saan pinipilit ni Kyung hawakan ang picture frame habang lumalapit si Mary. Dinala ni Mary si Kyung sa upuan, pinilit ito kunin, at naging mahiyain silang dalawa dahil sa kanilang pagdikit. Pinag-usapan nila ang larawan, isa itong lumang litrato ni Mary. Ayaw ni Mary na makita ito ni Kyung dahil natatakot siyang hindi na siya magustuhan. Pero hindi naman gaanong inalintanan ni Kyung, gusto lang niyang tingnan para maalala kung ano siya dati kahit na naaalala na niya. Nagdesisyon si Mary na hayaan si Kyung tingnan ang larawan ng 3 segundo. Kung magugustuhan pa rin niya ito, ibig sabihin mahal na niya siya. Gamit ang kilos, pinakita ni Kyung na hindi lang sa itsura niya umiibig siya. Lumapit siya at hinalik si Mary ng dahan-dahan. Nagbago ang usapan nang tanungin siya ni Kyung kung talagang gusto niya siya. Hindi nakasagot si Mary at binago ang paksa sa pagtulog. Napakadelikado ng sagot na iyon kaya umangat si Kyung nang bigla. Naisip niyang parang mali ang sinabi niya. Agad namang nilinaw ni Mary na hindi ganoon ang ibig sabihin at umuwi sa kwarto. Natulog si Kyung sa sala. Sa panahong iyon, tumawag ang ina ni Mary. Nasa pagtulog na si Mary pero paulit-ulit ang tawag ng kanyang ina. Natakot si Kyung na mag-alala ang nanay ng girlfriend niya kaya siya ang sumagot. Nang makita ng ina ni Mary na ibang lalaki ang sumagot sa telepono ng anak, nag-video call siya agad. Magalang na bumati si Kyung at ipinakilala ang sarili bilang boyfriend ni Mary. Nagulat ng husto ang ina ni Mary. Pagkatapos makausap ang ina ni Mary, sumunod naman ang ama. Napahiya siya at hindi alam ang sasabihin maliban sa pagsabi na may kamera daw sa bahay. Lalo pang nagpanik si Kyung, iniisip na naitala pala ng kamera ang halik nila ni Mary. Hindi nakatulog ng gabing iyon si Kyung, nag-aalala at naghahanap ng kamera. Kinabukasan, sinabi ni Mary na walang ganong bagay sa bahay. Nagloko lang daw ang mga magulang niya tungkol sa kamera. Inisip ni Kyung na ayaw siya ng mga magulang ni Mary, pero masaya lang pala sila na may boyfriend na siya. Nang makita siyang nakangiti, ay nalalayan ni Kyung si Mary. Lumapit din siya ng husto sa kanya. Sa panahong iyon, natanggap ni Hyun-soo ang kanyang kaparusahan. Dahil sa mga sunod-sunod na kilos ng pamumuna sa mga lalaki tapos pagbabalawala, unti-unti siyang nilayo ng mga tao at nakita bilang mapanlin lang. Ang rurok nito ay nawala ang respeto at tiwala ng mga tao kay Hyun-soo dahil sa kanyang mga ginawang pang-aakit sa mga lalaki at pagkatapos ay pagbaliwala sa kanila. Unti-unti siyang iniiwasan ng lahat at tinitingnan na parang isang mapanlin lang na tao. Palaging nag-iisang pag-ibig niya ang lalaking ito para sa kanya. Akala niya niloloko lang siya dahil sa kanyang nararamdaman, kaya naghahanap siya ng paraan para mag-higanti kay Hyun-soo. Palihim niyang kinuha na ng mga litrato si Hyun-soo, inupload ito online, at pinatigil siya hanggang naging malungkot at takot na takot si Hyun-soo. Sa huli, pumunta siya sa pintuan ni Hyun-soo para questionin siya. Nang makita ang pagkabalisa ng lalaki, tinangka ni Hyun-soo na tumakas ngunit pinigilan at itinulak siya nito. Sa harap ng mga banta na mag-sorry siya, wala nang magawa si Hyun-soo kundi humiga at maghintay na mamatay habang sumisigaw ng tulong sa kawalang pag-asa. Pagkatapos ng mga sigaw ni Hyun-soo, tumakbo siya palabas at nagkita sila ng grupo ni Mary. Hinabol siya ni Kyung-sook at ng kanyang mga senior habang nilapitan naman ni Mary si Hyun-soo upang tanungin kung ayos lang siya. Natakot si Hyun-soo na nasira ang kanyang kagandahan kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at umiyak, gustong lisanin ang mundong ito. Hindi siya nakapagpigil nang ipakita ni Mary na ayos lang siya kaya inilapag ni Hyun-soo ang piraso ng salamin sa kanyang kamay. Hindi inaasahan, pagkatapos huminahon, itulak ni Hyun-soo si Mary palayo. Ayaw niya ng tulong mula sa taong kinamumuhian niya. Hindi na napigilan ni Mary ang sarili niya, kinamuhian rin niya si Hyun-soo kaya tinanong niya kung bakit ganoon ang pagtrato nito sa kanya. Pangit ako kaya kinailangan kong magpa-surgery, pangit ako kaya hindi ako pwedeng maging masaya. Si Hyun-soo, maganda siya pero masaya ba siya? Pagkatapos huminahon, dinala nila si Hyun-soo sa ospital at voluntaryong nag-alaga si Mary sa kanya. Kinabukasan, nang magising si Hyun-soo, nakita niyang natutulog si Mary sa tabi niya. Hawak pa rin ni Mary ang kamay niya pero ngayon hindi na siya tumanggi. Siguro nag-isip siya ng mabuti. Sa susunod na araw sa klase, alam na ng buong klase na nagdadrama sina Mary at Kyung-sook. Tuwang-tuwa ang lahat, pakiramdam nila ay maswerte ang dalawa na magkasama. Ginagaya pa sila at naiinis si Mary. Pagkalipas ng ilang sandali, naging normal na ang lahat. Si Senior Woo Young ay hinahangaan pa rin ng mga junior niya. May nagtangkapang ipakilala sa kanya ngunit tumanggi siya. Si Woo Young at Hyun-jang ay parang may relasyon na. Si Hyun-soo ay nagpabawas ng buhok at nag-leave sa paaralan. Nagsimula siyang magdala ng bote ng pabango para
ibigay kay Mary. Pagkatapos, hinanap niya si Kyung-suk at sinabi na hindi niya siya gusto kahit saglit lang. Kahit hinala na ni Kyung-suk na si Hyun-soo ang nagbigay ng pabango kay Mary, nagpaarte pa rin siya at nagkunwaring naiinis. Nang ipakita ni Mary ang pangalan ng contact sa phone niya, ngumiti si Kyung-suk at tinanggap ang bagay. Birthday ni Kyung-suk ngayon kaya sinadyang naghanda si Mary ng sorpresa at umawit ng happy birthday. Bagamat ayaw ni Kyung-suk ng ganoong gulo, napangiti siya sa pagiging cute ni Mary. Binigyan ni Mary si Kyung-suk ng isang damit pang regalo sa kaarawan niya. Sagot ni Kyung-suk, wala akong pakialam, pero sa totoo lang, natuwa siya. Kumunan din sila ng litrato bilang alaala. Sa wakas, matapos ang maraming pagsubok, masaya na silang dalawa. Tanggap ng lahat ang kanilang pag-ibig. Masaya silang naghawak kamay at naglakad patungo sa isang masaya at matagumpay na hinaharap. Sa magandang at mabait na si Mary, natagpuan din ni Kanggo ang tunay na pag-ibig ng kanyang buhay. Kahit inakala niyang hindi na siya magpapakasal, nabago ng pagkilala kay Mary ang kanyang buong buhay. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli.